Sa hirap ng buhay, nagtrabaho si Natalie Suarez bilang katulong upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ulila na kasi siya sa ama at may isa pa siyang kapatid na nag-aaral. Dito pala magsisimula ang storya ng love life niya ng malove at first sight sa anak ng kanyang amo. Walang iba kundi si Matthew Regedon, isang successful architect. Ito din pala ang nakatakdang maging ama ng kanyang anak. Kung paano nangyari yun ay dahil aksidente niyang nakita ang pinakatatago nito. "Saklolo!" Sigaw ni Natalie habang mabilis na tumatakbo dahil hinahabol lang naman siya ng aso. Hindi ito basta-bastang aso dahil bukod sa napakataas nito ay matatalas din ang pangil. Tsak pag naabutan siya ng asong to, hindi siya bubuhayin. May trauma pa naman siya sa aso dahil sa hindi inaasahang pangyayari noong siya'y bata. Nakagat siya habang naglalaro lang naman sa kalsada. Kinailangan niya tuloy magpa-inject at simula nun nagkaroon na siya ng phobia. Kaya naman sa pagkakataong yon sa abot ng kanyang makakaya, tumakbo siya ng mabilis at walang pakundangang pumasok sa nakabukas na gate nang mapadaan sa isang bahay. Bahala nang mapagkamalan siyang magnanakaw kaysa maabutan siya at makagat ng aso. Humihiyaw siya sa takot habang papasok sa loob ng malawak na bakuran. At ang aso naman ay panay pa rin ng tahol. Saktong pagpasok niya ng gate, may bumanggang bulto ng katawan sa kanya na naging dahilan para mabuwal silang dalawa. Nang mabuwal, nalingunan niya ang malaking asong nakaupo sa paanan nila at tulad niya, humihingal din ito. Ganoon pa man ay abot-abot pa rin ang kanyang kaba na hindi niya mawari. "Miss, are you okay?" Tanong ng boses lalaki. Napamaang si Natalie nang mapagtantong nakabisak lang pala siya sa ibabaw ng lalaki at dagli siyang napatayo pagkakita sa ayos nilang dalawa at sa naramdamang nakatusok sa pangupo niya. Napapamaang siya sa kagwapuhan ng lalaki. Ang gwapo, nagmistulang isang artista. Biglang bumaba ang mapanuri niyang titig sa nagmumurang abs ng lalaki na ngayon ay pinapagpagan ng sarili matapos tumayo. Tumikhim ang lalaki kaya agad na pabalik ang mga mata niya sa mukha ng lalaki. "Sino ka?" Ngayon ay nakakunot na ang noo ng gwapong lalaki habang nakatingin sa kanya. Sasagot na si Natalie na may humahabol na aso kanina pero nadismaya siya nang makitang wala na sa paanan nila ang asong kanina lang ay nasa kanyang paanan. "Nasaan na? Saan ito nagpunta? Hindi kaya nainip?" Ano kasi sir?" Nag-isip siya ng isasagot. Nang hindi sinasadya, nahagip ng kanyang paningin ang placard na nakadikit sa bukas na gate. Wanted maid ang nakalagay. Nang mabasa iyon, ay agad siyang tumingin na muli sa lalaki. Nagliwanag agad ang mukha niya. "Mag-a-apply ako sir ng maid." Turo niya sa placard. Tinitigan muna siya ng lalaki bago ito tumango. "Manang!" Tawag ng lalaki bago may lumabas na ginang mula sa malawak na pintuan di kalaunan. "Sir, bakit ho?" Mabilis ang hakbang ng ginang palapit sa kanila na nakatingin sa kanya. "Mag-a-apply ng maid, dalhin mo sa office ko, magbibihis lang ako." Pagkasabi tumalikod ang lalaki. Napakurap-kurap siya at bumulong. "Ay, salamat na kalusot," bulong ni Natalie. Iginala niya ang paningin sa malawak na sala. Malayong malayo sa maralita nilang kalagayan sa probinsya. Kaya nga siya nagbakasakali rito sa Maynila para kahit papaano makatulong siya sa ina. Ulila na kasi siya sa ama at tanging kanyang ina na lang ang nagtataguyod sa kanilang magkapatid na si Natnat or Nathan na 13 anyos pa lang at nag-aaral ng high school. Salamat na lang sa asong tumulong sa kanyang ihatid sa bahay na yun dahil may trabaho na siya. Kundi dahil sa asong yun baka hanggang ngayon naghahanap pa rin siya ng mapapasukan. Hindi naman kasi siya pwedeng mag-apply sa mga kumpanya lalo't undergraduate siya. "Anong pangalan?" Medyo may kasungitan ng isang ginang na nasa harapan ni Natalie ngayon. Nakatikwas ang manipis na kilay at mapupula ang labi dahil sa ipinahid nitong lipstick. Sa tansya niya ay nasa 50 anyos ang ginang or higit pa. Pero bata talaga itong tingnan. Maaaring ina ito ng lalaking nakabangga niya kanina. "Natalie ma'am, 20 years old, single, nakatira sa probinsya ng Quezon pero lumuwas ng Maynila para magtrabaho bilang kasambahay. Marunong po ako magluto, maglaba, mamlansya, maglinis ng kubeta. Hindi lang yun ma'am, marunong akong sumayaw at kumanta. Mahilig kasi akong mag-video okay."
walang preno niyang pagpapakilala at isinama niya na rin ang kanyang talento. Bueno, tanggap ka na. May kasamang irap nitong sabi. Kay lapad ng ngiti niya, walang mapagsidla ng saya. Salamat ma'am, maraming salamat. Pangako pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Hindi po kayo magsisisi, thank you po talaga. Hindi matapos-tapos ang kanyang pasasalamat hanggang sa inutusan nito ang mayordoma na dalhin siya sa kanyang magiging silid. Kasama niya doon si Manang at tig-isa sila ng kama sa malaking kwarto. Ang nakakatuwa, may aircon. Ayaw ni ma'am na dumidikit kay Sir Macho. Kaya paalala ko lang sa iyo, Natalie. Iwasan mo ang amo nating lalaki kung nais mong magtagal dito. Heto ang uniform mo. Pagkatapos mong magbihis, sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang magiging trabaho mo, okay? Matapos iabot sa kanya ang uniform, iniwan na siya ni Manang. Mukha naman talagang masungit ang among babae. Pero wait, ano daw? Matthew ang pangalan ng lalaking nabangga niya kanina? Ang gwapong anak ng kanyang among babae. Napangiti si Natalie sa kanyang isipan. Matapos ayusin ang sarili sa harap ng salamin suot ang uniform, excited siyang lumabas para makita ang lalaki. Inaantay na pala siya ni Manang sa labas upang simulan ng ipaliwanag sa kanya ang mga gagawin sa loob ng bahay. Sa umaga pagising, kailangan niyang maglinis ng buong bahay bago pa man magising ang amo. Tsaka siya mamamalengke ng uulamin maghapon. 3 putahe ang ulam sa isang kainan na sasakto lamang sa kanila dahil hindi umuulit ng ulam ang kanyang mga amo. Kailangan masarap ang luto, malinis dahil masela ng donya. Sa paglalaba at pamamlansya, pwedeng hapon gagawin pero every other day lang dahil 2 lang naman ang ipaglalaba niya. Ayaw ni Matthew na may ibang pumapasok sa kwarto nito, maliban na lang kung inuutusan siya. Nasa kalagitnaan pa lang si Manang sa pagpapaliwanag sa kanyang mga gagawin nang dumaang pawisan ng among lalaki galing sa labas, kaya halos lumuwa ang kanyang mga mata pagkakita sa nangingintab nitong katawan dahil sa pawis. Para siyang nakaramdam ng uhaw. Nang mapatingin sa kanya ang lalaki, matamis siyang umiti pero walang response. Bagkus ay kumunot ang noo nito. Nag-iwas siya ng tingin dahil medyo napahiya siya. Pero makulit siya. Muling tumingin sa binata at sa pagkakataong yun, patungo na sa kusina. Hinabol niya ito ng tingin at nakita niyang kumuha ng tubig sa ref. Grabe, ang hot nito habang umiinom sa baso. Nang matapos ay pa-slow mo na tinungo ang lababo at bumalik sa kanilang kinaroroonan. Nahigit niya ang kanyang paghinga nang magtama ang kanilang paningin. Tumitili sa kilig ang utak niya. Grabe, sulyap pa lang nito sa kanya. Nahihirinan na siya. Paano pa kaya kapag nahawakan na niya ang mga abs nito? Baka mapaihi na siya. Natalie, nakikinig ka ba sa akin? Untag ni Manang, tsaka lang siya napatingin ulit nang mawala sa paningin niya ang lalaki dahil nasa kwarto na ito. Manang, may GF na ho ba si sir? Malantod niyang tanong. Hay, bulong ni Manang at hinila na siya pa kusina upang magsimula ng magtrabaho. Ang sabi ni Manang, 3 taong byuda na ang kanyang among babae na si Ma'am Beatrice at ang gwapong anak naman ito ay isang architect na nag-aral pa sa ibang bansa pero dito naman lumaki sa Pilipinas. May sariling business ang among babae. Kaya naman ito ang pinagkakaabalahan araw-araw. Sa loob ng bahay, may 4 na kwarto, pero 2 silid lamang ang lilinisin niya kada araw. Kay Ma'am Beatrice at ang mini office ni Sir Matthew. Madalas kasi nasa bahay lamang si Matthew at di halos lumalabas ng mini office nito. At kung umaalis naman ng bahay, wala pang 4 na oras. Ang guest room naman, nililinis lang yun kapag may parating na bisita. Yung kwarto naman ni Sir Matthew, ito mismo ang naglilinis. Natalie, sabi ni Madam ay linisin mo daw ang guest room. May darating na bisita bukas. Bungad sa kanya ni Manang pagdating niya sa umagang iyon galing palengke. Sino? Kunot noon niyang tanong pero nauna niya nang isipin na baka kamag-anak ng pamilya Regedon. Si Ma'am Christy, yung babaeng gustong-gusto ni Madam Beatrice para kay Sir Matthew pero mukhang ayaw naman ni Sir. Halos pabulong na sabi ni Manang. Talaga ba Manang? Siya may nakipagbulungan, nakatakip pa ang bibig at baka may makarinig. Nagmistula silang mga marites na nagkasalubong lamang sa daan at napachika. Oo, yung babae kasi matagal na ring may gusto kay Sir Matthew.
Hindi nga lang napapansin gaano ni Sir kasi ma-attitude yung babae. Maarte din. Ang gusto kasi ni Sir ay yung simple lang. Pabulong pa nito na siya'y tiningnan. Yung katulad mo, Natalie, walang arte sa katawan. Walang make-up, simple pero maganda. Lumapad ang tenga niya sa narinig na papuri. Kayo naman, Manang, nagsasabi kayo ng totoo. Napapahagik-gik niyang wika. Kaya ang mabuti pa maglinis ka na dahil mamaya i-check ni Ma'am Beatrice yon. Dalhin mo na yung pinamili mo sa kusina at ako nang bahala. Utos nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Tinungo niya muna ang utility room kung saan naroon ang mga panglinis. Dala ang map at vacuum na pumasok sa loob ng guest room. First time niyang papasok sa silid na yun, kasing lawak na yata yun ang buong bahay nila. Nagsimula na siyang maglinis na umabot ng 2 oras. Nagpalit siya ng kurtina, bedsheets at mga punda. Nagmap ng sahig at nagpunas ng bintana. Tsaka siya lumabas ng masigurong mabango na ang silid na yun. Bitbit ang labahin na tumuloy sa likod ng bahay. Iniwan niya lang yun sa malaking tray at bumalik na muli sa kusina upang tulungan ng magluto si Manang. Minsan kasi, ito talagang naghahanda ng mga pagkain at ito din ang nag-iisip ng iluluto. Ito ang tagamando sa kanyang gagawin dahil simula nang pumasok siya, ito lang ang nakakausap ng mga amo nila. Iho, gusto ko ikaw ang susundo kay Christy bukas sa airport. Habang naghahapunan sina Ma'am Beatrice at Sir Matthew sa gabing yun, ay sabi ng ina nito. Napatingin siya sa gawin ni Sir Matthew. Seryosong tumingin ito sa ina. Ma'am, how do I need to tell you that I will never like her? Inis na sumagot si Matthew. And how long do I have to keep telling you that Christy is the woman who's right for you, Matthew? Matalino siya, maganda, and came from a wealthy family. Inis na sabi naman ng ina nito sa matigas na boses. Nagkatinginan sila ni Manang dahil umeko ang boses ng among babae. Nakita niyang ibinaba ni Matthew ang hawak na kutsara at tinidor. Uminom ng tubig. Sa halip na sumagot, mas pinili nitong talikuran ng ina. Napapaisip tuloy siya. Talaga bang ang mayayaman ay para lang sa mga mayayaman? Nainis ang donya at nawala na rin ng ganang kumain. Nagpunas ito ng tissue sa bibig, tsaka tumayo na kahit hindi pa nababawasan ng laman ng plato. Ang ending, sila na lang ni Manang ang kumain. Ayaw nilang makisawsaw sa problema ng mag-ina, kaya hinayaan na lang nila ang mga ito. Pero kung siya ang tatanungin, dapat hayaan ni Ma'am Beatrice ang anak nitong mamili ng babaeng makakasama sa buhay. Karapatan naman yun ng lalaki, dahil kahit anong ganda at yaman ng Christy na to, kung hindi naman mahal ng lalaki, walang magagawa ang ina. Matapos niyang maglinis ng kusina, saktong patungo sa maid room, nakita niyang lumabas ng bahay si Sir Matthew. Hinabol niya ito at naabutan niya sa garahe ang lalaking pasakay na ng kotse. Sir, tawag niya sa amo na ikinalingon nito. Nagtatanong ang mga mata na tumingin sa kanya. Ano kasi, wala akong gagawin, ang ibig kong sabihin, kapag gusto mo ng kausap, pwedeng-pwede ako. Get in the car. Utos nito sa kanya sa seryosong boses. Binuksan ang unahang pinto ng kotse at inintay siyang sumakay. Hindi na noon nakapag-isip pa si Natalie dahil sa malungkot na ekspresyon sa gwapong mukha ng amo. Sumakay siya sa mabangong kotse ng lalaki. Ang tanong, saan sila pupunta? Nang patakbuhin ni Matthew ang sasakyan, napatingin siya rito. Seryoso ang lalaki, pero mahalatang problemado talaga. Naawa naman siya rito dahil siguro iyon kay Christy. I'm about to marry a woman that I don't love. If you were in my place, anong gagawin mo? Seryosong tanong ni Matthew sa kanya. Inihinto nito ang sasakyan sa isang lugar na pwede silang makapag-usap. Bakit mo naman pakakasalan kung hindi mo mahal at hindi ka naman magiging masaya? Because she's the one my mom who want me to marry. Narinig niyang bumuntong hininga ito. You won't get it. In families like mine, where wealth and reputation matter, arranged marriage are common. It's not always about love. It's about securing business alliances and protecting the family legacy. Paliwanag sa kanya ng binata. Ganoon pala yun? React niya matapos hindi umimik ng matagal. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Ikakasal na pala ito na hindi niya akalain. Ang hirap naman pala ng kalagayan ng mga mayayaman. Walang karapatang pumili ng babaeng pwedeng mahalin. Kinabukasan nga,
Walang nagawa si Matthew na siyang sumundo kay Christy. 8:00 pa lang ng umaga. Nang makita ni Natalie na umalis ang amo, saktong naglilinis siya sa swimming pool. Hindi noon pumasok si Madam sa trabaho. Talagang hinintay ang pagdating ni Christy. Natulala pa siya pagkakita kay Christy nang ito ay dumating dahil sa napakaganda nitong itsura. Pero ba't ayaw ni Sir Matthew? Baka katulad niya ang type nito. Simple lang pero may ibubugang magandang mukha din naman. Habang kumakain ng tatlo, nakikinig lamang sila ni Manang Ising sa usapan. Si Madam Beatrice ang nag-open up tungkol sa kasal. Pero sabi ni Christy, pag-uusapan muna ng dalawa. Pagkatapos kumain, nakita niya itong nagtungo sa veranda. Maaaring pinag-uusapan na ng dalawa ang tungkol sa kasal. Habang siya, nagkakandahaba ang leeg sa pagtanaw sa labas. Makita ka ni Ma'am Beatrice dyan. Sino bang tinitingnan mo? Tanong ni Manang na lumapit sa kanya at inilayo siya sa may bintana. Yung dalawa, Manang. Alam mo ba, sabi sa akin ni Sir Matthew kagabi, ayaw daw niya sa babaeng to dahil hindi daw niya mahal. Sana naman wag siyang pumayag magpakasal, no? Nakanguso niyang wika. Alam mo nang walang magagawa yan si Sir Matthew kapag si Ma'am Beatrice ang nagdesisyon. Kaya wag na tayong makailam sa kanila. Halika na't baka makita ka pa nila. Hinila siya ni Manang patungo sa laundry area para maglaba. Hindi naman mawala sa isip niya kung anong ginagawa ni Matthew at Christy, samantalang wala naman talaga siyang pakailam dapat. Sa labahin na lamang ibinunto ng inis kay Ma'am Beatrice. Habang kinukuskus ang labahin, iniisip niyang mukha iyon ni Ma'am Beatrice, napakailamera sa damdamin ng anak nito. 2 days matapos dumating si Ma'am Christy mula sa ibang bansa, ay napapansin ni Natalie na hindi gaanong lumalabas ng silid si Sir Matthew. Hindi rin ito nagpapaabala sa loob ng kwarto. Or baka dahil ayaw nito makita si Christy at makausap, samantalang walang ibang ginawa si Ma'am Beatrice at Christy kundi ang mag-shopping. Tuwing breakfast at lunch at dinner lamang ito lumalabas at pagkatapos ay nagkukulong na sa kwarto. Isang umaga, habang nagmamap ng sahig sa komedor, may nakita siyang ipis na bigla na lang lumabas kung saan na kanyang ikinagulat. Galit si Ma'am Beatrice sa insekto, kaya nga palagi silang nag-i-spray ni Manang pagkatapos maglinis. Naningkit ang mata niya sa galit na binitiwan ng map at hinubad ang kanyang isang tsinelas. Nakipaghabulan siya sa ipis habang nakayuko. Patay ka ngayon, kausap niya sa ipis nang makita itong nagtatago sa ilalim ng mesa at galit na hinampas ng tsinelas. Tuwang-tuwa siya ngayon na unti-unting inaangat ang hawak na bagay sa pag-aakalang natamaan ito. Ngunit sa pagkagulat niya, wala doon ang inakala niyang nahuling insekto. Nasaan ka na? Magpakita ka sa akin. Muli niya itong hinagilap. Pagapang na hinanap niya muli sa ilalim ng mesa ang insektong iyon pero hindi niya makita. Ang bilis naman yata nitong makapagtago. Patayo na sana siya nang mapatigil dahil sa dalawang paris ng mga paa na nasa kanyang harapan. Kinabahan siya at unti-unting nag-angat ng tingin at ganoon na lang ang pamimilog ng kanyang mga mata pagkakita kay Matthew. Natalie, what are you doing? Nakayuko sa kanya ang lalaki at nakakunot ang noo marahil nagtataka sa kakatuwang ginagawa niya. Dagli siyang napatayo't hindi na malayang bitbit ang tsinelas pero mabilis din niyang nabitiwan nang agad mapansin. Wala sir, may kailangan ka ba? Bigla siyang na-curious sa kanyang itsura kaya mabilis niyang inayos ang hindi namang nagulong buhok. Ang gwapo pa naman ni Matthew sa mga oras na yun. Sa bagay, lagi naman itong gwapo. Kung alam lang sana niyang lalabas ito ng kwarto, sana nag-ayos man lang siya. Napakurap-kurap naman siya dahil hindi ito umimik matapos niyang tanungin, kundi na natili lamang itong nakatitig sa mukha niya. Kalaunan ay namilog ang kanyang mga mata dahil nakita na naman niya ang ipis na paggala-gala sa komedor. Napasinghap pa siya't itinuro kay Matthew dahil palapit ito sa kinatatayuan ng lalaki. Sir, may ipis! Hindi niya napigilang humiyaw nang bigla itong sumuot sa pajama ng amo. Nag-aalala siyang baka kagating ito. Nagulat marahil si Sir at naramdaman siguro ang paggapang sa balat ng nakakadiring insekto. Kaya naman, napaaringking ang lalaki, nagpapadyak, nagtatalon habang napapamura ng mahina. Sir, hubarin niyo po yung pajama niyo. Suhestyon niya nang wala sa sarili dahil sa pag-aalala. Siguro'y wala na rin ito sa sarili, kaya ganoon na lang din kabilis
na ibinaba ng lalaki ang suot nitong pajama, kaya bigla siyang napatakip ng mga mata matapos tumambad sa virgin niyang mga mata ang pang-ibabang parte ng katawan ng lalaki. Bigla siyang napatalikod na pinamulahan na magkabilang pisngi dahil kahit nagtakip siya ng mga mata ay nakita pa rin niya yun. Hindi man lang ito nagtungo muna sa sariling silid bago naghubad. Wala naman siyang sinabing mismo sa kanyang harapan gawin ang bagay na yun. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatalikod habang nakapikit nang magsalita ang lalaki. "And now you can open your eyes, Natalie." Boses ni Matthew, kaya unti-unti nga niyang ibinuka ang mga mata. Nakita niya itong bahagyang nakangiti at nang tumingin sa ibabang parte nito, suot na muli ni Sir ang pajama at katabi nito ang patay na ipis. Nakahinga siya ng maluwag pero dagling naglaho sa harap nito sa sobrang hiya. Bitbit ang map, hindi niya na inabala pang tapusin ang paglilinis sa sobrang hiya niya. Nagtago siya sa utility room habang kinakalma ang sarili dahil sa nakita kanina. Napapapikit siya ng mariin dahil kahit anong gawin niya, hindi iyon mawala sa kanyang alaala. "Natalie, maghatid ka daw sa kwarto ni Sir Matthew ng tanghalian." Utos ni Manang kay Natalie na nagpaigtad sa kanya. Tapos na siyang maglinis ng buong bahay kaya nagtatago siya sa maid's room. Ayaw niyang makaharap ang lalaki. "Ho, bakit ako?" Napamulagat pa siya. Hindi niya alam kung papaano haharap sa lalaki pagkatapos ng nangyari kaninang umaga. "Bakit nga ba ikaw? Dahil ikaw ang gusto niyang maghatid ganun lang." Kakaiba ang ngiti nito sa labi na para bang nanunudyo kaya kinakabahan siya. Pakiramdam ni Natalie may ipis sa loob ng kanyang sikmura. Leching ipis yun. Inayos niya ang sarili bago napilitang magdala ng lunch ni Sir Matthew. Wala naman siyang magawa syempre, maid nga naman siya sa bahay na iyon. "Good afternoon, Sir Matthew. Lunch niyo po." Automatic na bumukas ang pinto ng kwarto nito bago pa man niya itulak at nakita niyang lalaking nakabalaba lamang ng towel sa ibabang parte ng katawan nito. Halatang bagong ligo dahil nanunubig ang katawan nito at hindi niya maintindihan kung bakit napapasunod ang mga mata niya sa butil ng tubig pababa sa mabatong katawan ng amo. Ang bango-bango niya. Bumubulong ang utak niya ngayon. Nang ma-realize ang nakita kanina lang, napapikit siya. "Pasok ka." Mando ng lalaki sa kanya. Naiwan siya sa bukana ng pinto dahil wala naman siyang balak pumasok. Napatigil naman si Matthew sa paghakbang pagkakita sa babaeng nakatayo pa rin sa bukana ng kanyang pintuan. Bumalik siya sa babae at pinitik ang tungkil ng ilong nito. "Sabi ko pumasok ka." Pag-uulit niya nang mapadilat ito, bahagyang namumula ang pisngi. "Sir, pwedeng magbihis muna kayo?" Narinig niyang sabi ng babae. Ngumiti siya tsaka tinanggal ang nakabalabal sa kanyang bewang kaya namilog ang mga mata nito. Natawa siya sa reaksyon ni Natalie. Napaka-inosente. Kaninang umaga pa siya naaaliw rito. Inakala siguro nitong hubad siya ngayon at walang pang ilalim. Nakahinga naman ng maluwag si Natalie nang mapag-alaman ng nakashort naman pala si Matthew. Kaya napilitan siyang pumasok sa loob ng kwarto para ilapag ang dalang pagkain ng amo. "Sabayan mo ko." Palabas na sana siya nang muling magsalita ang lalaki na ikinaawang ng kanyang labi. Sila kasi ni Manang ang palaging sabay kumain. "Sir?" "Sige na. Madalas akong kumain ng mag-isa sa ibang bansa noong nag-aaral ako. And since nandito na ako, gusto ko sanang may kasabay." Sabi nito sa kanya nang nakangiti, kaya gustong malaglag ng panga niya. "Bakit naman ho tayo magsasabay, sir? Amo ko kayo. Isa pa hindi naman kita kaano-ano. Hindi nga kita boyfriend." Pabulong niya na umabot naman sa pandinig nito. Natigilan itong nakatingin sa kanya bago itong umiti. "Hindi ka pa ba nagkaka-BF, Natalie?" Seryosong tanong ni Matthew sa kanya. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Nahiya siya ng bahagyang tumango. Bilang tugon kasi yun ang totoo. Hindi niya alam kung anong pakiramdam ng mag-boyfriend. "Okay, simula ngayon. Boyfriend mo na ako." Walang anumang sabi nito na nakangiti pa. "Ho!" Laglag ang panga niya. Ilang na ilang siya sa lalaking BF niya na agad. Nangatal pa ata siya ng lapitan at hawakan nito sa kamay at iupo sa gilid ng kama. Ba't ganun? Hindi nga ito nanligaw. Ito na mismo ang naglapit ng mesa tsaka inilatag doon ng pagkain.
Alam niyang nagbibiro lang naman si Matthew dahil nga engaged na ito kay Christy, pero alam naman niyang hindi nito gusto ang babae. Let's eat, sabi pa nito sa kanya habang nakangiti. Hindi tuloy makamove on si Natalie sa isipang boyfriend na niya ang isang successful architect na si Matthew at kasabay niya pa itong kumain kanina lang. Nasa maid's room na siya ngayon at pasado 5:00 na ng hapon. Marami na siyang nagawa pero hindi na wala-wala sa isip niya ang napag-usapan nila ng binata kanina. Nakita niya itong after mag-lunch ay umalis ang lalaki at magpahanggang ngayon hindi pa ito bumabalik. Naku Natalie, huwag kang maniniwala sa lalaking yun. Joke niya lang yun. Saway niya sa kanyang sarili. Para na siyang timang na nagsasalitang mag-isa. Maya-maya, naisipan na lamang niyang tawagan ng kapatid upang makausap ang ina dahil simula nang lumuwas siya ng Maynila, hindi niya pa naibalita sa kanyang pamilya na mayroon na siyang trabaho. Anak, Natalie, salamat naman na tumawag ka. Nag-aalala na talaga ako sa'yo. Ano, kamusta ka? Nasaan ka ngayon? May trabaho ka na ba anak? Hindi malaman ni Natalie kung umiiyak ba ang ina at natatawa sa kabilang linya. Nay, okay ako. At inay, may trabaho na ho ako. Masaya niyang pagbabalita. Tuwang-tuwa naman ito sa kanyang ibinalita. Salamat at pinakinggan din ng nasa itaas ang aking dasal. Basta anak, mag-iingat ka sana palagi dyan sa syudad ha. Maraming manluloko. Baka magpabuntis ka. Alam mo ba yung anak ni Aling Esmilia? Hayon kauuwi lang at 6 na buwan ng tiyan na walang ama. Pangaral ng kanyang inay. Naku naman nay, kabago-bago ko lang dito. Kung mag-aasawa man ako, gusto ko yung mayaman na mag-aahon sa atin sa kahirapan. Pagmamalaki niyang sabi. Basta, wag ka munang magmadali anak, nandyan lang yan. Bata ka pa naman. Tumagal pa ng ilang sandali ang pag-uusap nilang mag-ina bago nito ay binigay ang cellphone sa kapatid niya. Nakigulo rin si Natnat sa kanilang usapan. Hindi pa man, nagpapabili na ito ng bagong cellphone dahil keypad lang naman ang gamit nito. Ibibigay na lang daw nito iyon sa ina at gusto nito ng nauusong Android. Nangako naman siyang bibilhan ito kapag nagkaroon ng budget. Masaya na siyang nakausap ang pamilyang inspirasyon niya sa araw-araw na pagtatrabaho. Wala siyang ibang nais kundi makapagtapos muna sa pag-aaral ang kapatid niya. Kapag may maganda na itong trabaho, panatag na ang kanyang kalooban. Umaga, habang nag-aalmusal ang mag-ina kasama si Christy, tungkol sa kasal ng dalawa ang topic ng mga ito. Mapapansing walang kagana-ganang kumain ng almusal ang binata. Dinig ni Natalie ang usapan dahil nandito siya sa loob ng komedor at magsisilbi sa mga ito habang kumakain. Kasama si Manang na pamaya-maya ang nakatingin sa gawin niya. Nang sabihin ni Ma'am Beatrice na paparito ang mga magulang ni Ma'am Christy upang pag-usapan ng nalalapit na kasal ng dalawa, tsaka pa lamang kumibo si Matthew. Ibinaba nito ang hawak na kutsara at tinidor at tumingin sa kanyang ina. Ma'am, hindi ko pa kakasalan si Christy. Sabi nitong tumingin sa kanyang gawi na para bang nanghihingi ng pag-unawa. Isa pa na pag-usapan na naming dalawa to ni Christy. GF ko na si Natalie. Kung may pakakasalan man ako siya lang at wala nang iba. Mabigat na saad ni Matthew. Kinabahan siyang napatingin kay Matthew. Hindi lang ang ginang ang nagulat sa binitiwang salita nito, kundi pati na rin si Manang. Tila nagimbal naman ang ginang sa narinig. Masamang tingin ang ipinukul sa kanya. Totoo ba ang sinasabi ni Matthew ha, Natalie? Galit ang boses ni Madam Beatrice na nagbigay ng kaba sa kanya. Anong sasabihin niya? Kahit si Christy, hindi maipinta ang mukha sa narinig na girlfriend niya si Matthew. My God, Matthew! I can't believe she is the reason why you didn't want to marry me. Just only because of this woman? I thought it was someone else. Ganyan ka na ba ka-cheap? Isang katulong? Puno ng pangiinsulto ang lumabas sa boses ni Christy. Napatanong siya. Tumayo si Matthew at lumapit kay Natalie. Wala kang karapatang insultuhin siya, Christy. Mahal ko siya at kahit ano pang sabihin mo, hindi kita pakakasalan. Matigas ang boses ni Matthew. Ramdam ni Natalie ang mainit nitong palad na unti-unting nagpapakalma sa kanya. Totoong kinakabahan siya. Natatakot na baka mapalayas ng wala sa oras. Matthew, nababaliw ka na ba? Ipagpapalit mo si Christy dahil sa maid natin? Nakakahiya ka! Galit na rin si Beatrice. Buntis si Natalie, mami, at magkakaapo na kayo. Pananagutan ko siya sa ayaw at gusto ninyo. Sakto lang na umawang ang mga labi ng naroon sa sinabing kasinungalingan ni Matthew. Pero tila
Napaniwala ng binata ang ina nito dahil lalo itong nagalit matapos mag-walk out si Christy at sinabing babalik na lang sa ibang bansa at hindi na magpapakita pa kay Matthew. Iha Christy, sandali lang! Hinabol ni madam ang babae at naabutan nito iyon sa veranda. Hindi ka dapat sumusuko. Hindi ako papayag na mapunta sa babaeng yun ng anak ko. Sabi ni Beatrice kay Christy. Umiyak ang babae sa kabiguan. Sinabi nitong umuwi lamang ito ng Pinas para kay Matthew. Pero may mahal na pala itong iba at nakabuntis na. Hindi ito makapaniwala. Inalo-alo naman ang ginang si Christy at nangako sa babae na palalayasin si Natalie at gagawin ng lahat para mawala sa landas ni Matthew. Pero sa ngayon, kailangan munang umuwi ng babae para magawa ni Beatrice ang plano nito. Salamat tita, sabi naman ni Christy. Habang si Natalie ay kasalukuyang kinakausap ni Matthew sa silid nito. Sir, ba't naman kailangan ninyong magsinungaling? Paano kung tanggalin ako ni ma'am? Kailangan ko pa naman ng trabaho. Nag-aalalang tanong ni Natalie kay Matthew. You know from the very beginning that I don't love her, kaya hindi ko siya pakakasalan. Salamat, dahil naunawaan mo ko kanina. Don't worry, alam ko namang paaalisin ka ni mami pero pinaghahandaan ko na to. Kumuha ito ng maliit na papel kung saan nakasulat ang address. Keep it. This is the place where you can go if mom kicks you out. Promise, I'll take care of you. Huwag mo lang sasabihin kay mami ang totoo. Kinuha ni Matthew ang palad niya at eto na mismong naglagay ng kapirasong papel doon. Kinakabahan siyang napatingin sa binata. Bago tumango, may takot siyang naramdaman pero hindi gaano. May tiwala kasi siya kay Matthew. Kapag sinabi nitong hindi siya pababayaan, alam niyang iyon ang mangyayari. Napatda pa siya paglabas ng kwarto ni Matthew pagkakita kay Ma'am Beatrice. Masama siya nitong tiningnan bago nagtuloy sa kwarto ng anak. Hinila naman siya ni Manang patungo sa maid's room at isinara ang pintuan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Natalie. Totoo bang sinasabi ni Sir Matthew na buntis ka at magkasintahan kayo? Alam mo ba ang gulong pinasok mo, Natalie? Problemado si Manang Ising habang siya'y kinakausap. May tiwala naman siya kay Manang. Baka kapag sinabi niya ang totoo, hindi naman ito sasabihin kay Ma'am Beatrice ang tungkol sa napag-usapan nila ni Matthew kanina lamang. Manang, alam niyo ba ang address na to? Tanong nito rito, tsaka inabot kay Manang ang papel. Binasa niya iyon at tumango. Bahay ni Sir Matthew yan, pero dahil wala pa naman siyang asawa, kaya dito siya nakapisan sa mami niya. Tumingin ito sa kanya. Kung ganoon, totoo ngang may relasyon kayo. Di ba'y sinabi ko na sa'yo na layuan mo si Sir? Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka? Sinabi naman niya kay Manang ang lahat na nagkukunwari lang sila ni Matthew at wala naman talaga silang relasyon na ginawa lamang nila yon para hindi maipakasal ang dalawa. At nauunawaan naman ito ni Manang. Ang kaso, delikado nga siyang mapaalis. Hindi naman siya nag-aalala dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng lalaki. Pero yung galit ni Madam Beatrice, hindi niya mapipigilan. Nagulat na lamang siya nang kalad ka rin ito at isakay sa loob ng kotse. Saktong wala pa si Matthew noon at umalis. Itinaon lamang ni Ma'am Beatrice na walang makakatulong sa kanya sa kung anong gagawin nito. Ma'am Beatrice, anong gagawin niyo? Takot na tanong ni Natalie. Ano pa? Dadalhin sa hospital. Ipalalaglag yung dinadala mo. Akala mo ba matatanggap kita sa pamilya ko? Hindi ako papayag na ikaw ang pakasalan ng anak ko. Nanlilisik ang mga mata ni Ma'am Beatrice na inutusan ng driver na bilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Lingid sa kaalaman ni Beatrice na tinawagan ni Manang Ising si Matthew nang makitang tinangay nito si Natalie para ipatanggal ang dinadala sa loob ng sinapupunan ng dalaga. Alam naman kasi ng ginang na hindi totoong buntis si Natalie, pero hindi rin maganda kung mabubuko ang dalawa. Kahit si Manang hindi pabor sa kagustuhan ng ginang na ipakasal si Matthew sa babaeng hindi naman ito mahal. Samantalang si Matthew, agad na pinaharurot ang kotse matapos makausap si Manang. Kahit na gaano kahalaga pa ang kausap na client ngayon, iniwan iyon ng binata. Mas mahalaga sa kanya si Natalie. Nag-alala si Matthew sa pagkakataong yun na malaman ng kanyang ina na hindi naman pala totoong buntis ang dalaga. Tsak itutuloy nito ang planong pagpapakasal sa kanilang dalawa ni Christy. Agad tinungo ni Matthew kung saan alam niyang dadalhin ng ina ang dalaga. Walang iba kundi ang pinakamalapit lang na hospital sa kanila. Kailangan niyang maabutan ng mga ito.
bago pa ma-check ng doktor ang babae. Bitiwan niyo ko, ma'am. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko! Saklolo, tulungan niyo ko. Masama ang babaeng to. Sumisigaw si Natalie habang kinakaladkad ng ginang papasok sa loob ng hospital. Pasabunot naman sa buhok na kinaladkad ni Beatrice ang babae papasok nang sa ganun ay wala na itong choice kundi sumama sa kanya. Magbabayad siya ng kahit magkano sa doktor na magtatanggal ng sanggol sa loob ng sinapupunan nito. Hindi lang maituloy ni Natalie ang ipinagbubuntis nito. Hindi siya papayag. Pilit namang nilabanan ni Natalie ang ginang para lang hindi siya nito madala sa loob. Wala siyang ibang maisip na gagawin kundi ang kagatin ng kamay nitong nakahawak sa kanya. Sa lakas ng pagkagat ni Natalie, halos magdikit ang kanyang mga ngipin. Nasaktan naman ang ginang kaya nabitiwan siya nito. Saktong nasa may entrance pa lamang sila ng hospital. Umaringking ang babae sa sakit. Napamura ito habang si Natalie nagmamadaling tumakbo palayo dito. Anong tinatanga-tanga mo? Habulin mo si Natalie! Sigaw ng ginang sa driver na nanonood lamang. Maaaring nagugulat ito sa pangyayari. Sa pagmamadali ni Natalie na makalayo sa ginang, hindi napansin ng dalaga ang paparating na sasakyan. Nabangga ito dahilan upang mapaupo sa semento ang babae. Kumilos na noon ang driver na hinabol si Natalie pero napahinto nang makitang natumba ang huli. Matapos mabundol ng sasakyan, saktong bumaba ang lula nito na walang iba kundi si Matthew. Natalie! Sigaw ng binata na nag-aalala sa babae at agad dinaluhong. Mabutit wala naman itong sugat, kundi ay na out of balance lang ng masagi ng kanyang sasakyan. Hindi rin naman malakas ang pagkakabundol ni Matthew sa dalaga. Dahil agad siyang nakapagpreno pagkakita kay Natalie na tumatakbo. Nang makita ni Beatrice ang anak, natigilan ito sa gagawing paglapit sana kay Natalie at nagdrama pang sinaktan ito ng babae at ipinakita ang bakat ng ngipin nito. Pero hindi ito kinampihan ni Matthew. Oras na may masamang mangyari kay Natalie, mami, hindi kita mapapatawad. May pagbabanta sa boses ni Matthew. Anong ibig mong sabihin ha, Matthew? Na mas kinakampihan mo ang babaeng to kaysa sa akin? Ako ang nanay mo. Galit na sumisigaw ang ginang. Bumuntong hininga si Matthew bago tuwid na tumingin sa ginang. Hindi sana mangyayari sa atin to, mami, kung nirerespeto ninyo ang kagustuhan ko. Pero kung ipagpipilitan niyo ako sa babaeng hindi ko naman gusto, oo, mas pipiliin ko si Natalie over you. I'm sorry, ma'am. Nag-iwan pa ng inis na tingin si Matthew sa ginang bago inalalayang sumakay sa kotse ang tahimik lang na babae. Sa loob ng kotse, tahimik si Matthew habang nagmamaneho. Nakokonsensya naman si Natalie sa nangyari dahil pakiramdam niya, siya ang pinagmulan ng gulo. Kung hindi siya nagpanggap na buntis, hindi magagalit ang ginang. Sorry sir, dahil sa akin, nag-away kayo ng mami mo, kasalanan ko to. Hinging paumanhin niya sa amo. Nakatango at hindi makatingin si Matthew. Inihinto muna nito ang sasakyan bago siya tinignan sa gawin niya. Wala kang kasalanan, Natalie, kundi ako ang dapat mong sisihin dahil dinamay kita. Tahimik ang buhay mo pero ngayon heto, muntik ka nang mapahamak dahil sa akin. Malungkot na sabi ni Matthew. Kung ganun, paano na ngayon? Ano nang gagawin natin? Galit sa akin ang mami mo. Aalis na lang siguro ko. Ayoko nang makita si ma'am na palagi kayo nag-aaway. Hinawakan siya nito sa mga kamay. Natalie, gawin na nating totoo. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita kay mami. Kapag umalis ka, lalo lamang magkakaroon ng pagkakataon si mami na ipakasal kami ni Christy. Ayokong umalis ka. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Totohanin ng alin? Ang relasyon ba nila o yung pagiging buntis niya? Anong totohanin, sir? Alanganin at kinakabahan niyang tanong. Yung tungkol sa atin, yung pagdadalang tao mo. Pananagutan kita, Natalie. Pakakasalan kita kaya sana pumayag ka na. Nakikiusap na noon ang boses ni Matthew. Gagawin ba natin to para hindi ka maipakasal kay Christy? Inosente niyang tanong. Marahan itong tumango. Bagaman nalungkot siya sa katotohanang hindi naman siya nito mahal, pumayag pa rin siya. Tatanggi pa ba siyang maanakan ng isang gwapong kagaya nito? Walang sino man ang tatanggi sa isang Matthew. Salamat. Nakangiti nitong hinawakan ng kamay niya at masuyong pinisil. Kaya yung kilig niya, abot hanggang talampakan. Ngayong official na silang mag-on ni Matthew, wala na siyang dapat katakutan kahit na si Ma'am Beatrice pa.
Nang umuwi ang ina ni Matthew, dinig niya ang panggagalaitin nito sa galit na tinawag si Manang. Halatang mainit ang ulo. Nakalaunan, kinatok ang kwarto ng anak at di nagtagal, sigaw nito ang maririnig niya sa loob ng kwarto ni Matthew. Napabuntong hininga siya. Bakit ba napakasama ng ugali nito? Ano ba naman yung hayaan kung anong ikaliligaya ng anak? Di ba ito naawa kay Matthew na magpapakasal sa isang babaeng hindi naman ito mahal? Kahit pala mayaman ng isang tao, hindi kayang bilhin ng ugali. Simula noon, naging mainitin ang ulo sa kanya ng among babae. Binalaan siyang hindi magiging madali para sa kanyang manatili doon. Kasabwat nito si Christy sa pagpapahirap sa kanya. Isang umaga, wala pang 8:00, nasa bahay na si Christy kasama ang mga kaibigan. At dahil nga'y katulong siya, ginagawa siyang alipin. Ipinaghahanda ang mga ito ng makakain. Lahat ng utos ay sinusunod niya. Dahil kung hindi, ikagagalit ni Ma'am Beatrice. Itinataon ng mga itong kapag wala si Matthew. Dahil kasalukuyang may proyekto ang lalaki sa Cebu at wala ito ng 3 araw or higit pa. Natalie, nasa na ba yung juice? Kanina ko pa pinatitimpla sa'yo. Sigaw ni Ma'am Beatrice. Nasa veranda kasama si Christy at masayang nag-uusap ang dalawa. At dahil wala si Matthew, halos araw-araw siyang pinahihirapan ng mga ito. Pero titiisin niya para sa lalaki. Nangako siyang mag-aantay sa pagbabalik nito. Sabi ng lalaki, magpapakasal sila pagkagaling nito sa Cebu matapos ang project. Ako nang bahalang magdala. Palabas na sana siya pero inagaw ni Manang ang tray. Magagalit si Ma'am Beatrice, Manang, ako na lang. Alam ko naman kung bakit ikaw ang gusto niyang maghatid nito. Nakita ko yung ginawa nila sa'yo nung nakaraan. Bakit hindi mo sinasabi kay Sir Matthew? Bakit hinahayaan mong gawin nila to sa'yo? Tanong ni Manang sa kanya. Ayoko lang maabala si Matthew sa trabaho niya, Manang. Gusto ko na nga umalis kundi lang ako na nga kung aantayin siya. Mauunawaan ka naman niya, Natalie. Kaysa naman ganyan. Hindi na lamang siya kumibo pa, kundi ay dinala na lang sa labas ang juice na inaantay ni Ma'am Beatrice. At dahil sa matagal niyang sinunod ang utos nito, nagalit ang matanda at ibinuhos sa kanya ang lahat ng juice na kanyang itinimpla. Yan ang bagay sa'yo, Natalie. Masyado ka kasing ambisyosa. Sa dami ng lalaking sisiluin mo ay ang anak ko pa. Galit na sabi ng ginang. Matapos punasan ng basang muka ng laylayan ng kanyang damit, tumingin siya sa mga ito. Hindi po nakakapagtakang ayaw sa'yo ng mismong anak nyo. Dahil masama ang ugali ninyong lahat. Sorry pero makakarating to kay Matthew. Sabi niya, tsaka mabilis na tumalikod. Pero mas mabilis na nahawakan ni Beatrice ang kanyang buhok at hinaltak siya pabalik. Hinahamon mo ba akong babae ka? Katulong ka lang. Tingin mo matatakot ako sa'yo? Malakas siya nitong sinampal at kinaladkad palapit sa swimming pool. Alam nitong hindi siya marunong lumangoy, kaya nanlaban si Natalie. Hinawakan niya ang kamay ng ginang at ubod lakas itong itinulak. Kaya sa halip na siya ang mahulog sa pool ay ang matanda. Tita! Nag-aalala naman si Christy na napatayo pagkakitang nahulog ang ginang sa pool. Maging ang mga bisita nito, nagulat sa ginawa niya. Galit na galit naman ang ginang na umahon sa tulong ni Christy. Tsaka siya muling sinugod at pinagsasasampal habang tumatawa lamang ang ilang naroon. Lumayas ka ditong babae ka, hindi kita kailangan. Lumayas ka! Sa muli ay kinaladkad siya nito palabas. Naawa naman si Manang sa kanya na pinigilan ng amo nilang babae. Hindi na ito nakatiis na tinawagan na si Matthew at sinabi ang pagpapalayas nito kay Natalie. Kahit nga ang mga gamit ni Natalie, si Manang na ang naglabas dahil hindi siya nito pinapapasok sa loob. Pinaglabanan ni Natalie ang sariling damdamin na wag umiyak at ipakitang aping-api siya. Sadyang may mga taong mababa ang tingin sa kanilang mahihirap na para bang walang karapatang mabuhay. Kung may pagsisisihan man siya, yun ay nagkaroon siya ng among ganito. Siguro naman ikaliligaya na ng babaeng yun dahil wala na siya. Natalie, tinawagan ko na si Sir Matthew. Naalala mo pa ba yung address na binigay niya sa'yo? Doon ka dumiretso. Mag-iingat ka. Niyakap siya ni Manang na awang-awa sa kanya. Salamat, Manang. Nasabi na lang ni Natalie bago siya tuluyang tumalikod. Wala naman siyang pinanghihinayangan na umalis dahil paghihirap lang naman at pangmamaliit ang ipinakita sa kanya ng ina ni Matthew. Mas makabubuti na ring hindi na sila magkita pa ng lalaki kahit kailan. Bahala na ito sa sarili.
Malaki na ito. Kung talagang ayaw nitong makasal kay Christy ay marami namang paraan. Magagawa nitong lahat. Ayaw niya lang madamay. Sa araw na yon, naghanap siya ng ibang mapapasukan. Pagbaba niya ng jeep, narinig niyang nagring ang kanyang cellphone. Pangalan ni Matthew ang bumungad sa kanya sa screen. Wala sana siyang balak sagutin yun. Pero sa huli, napilitan na din siya. Kulang na nga lang mawalan siya ng amor sa lalaki dahil sa mata pobre nitong ina. Kung ayaw ng babae sa kanya, ay ayaw niya rin dito. Natalie, nasan ka? Bungad ni Matthew sa kabilang linya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya kabisado ang lugar, kaya nagtanong pa siya sa dumadaan bago sabihin kay Matthew ang kinaroroonan. Hintayin mo ko dyan. Pupuntahan kita, okay? Matthew, wag na, hayaan mo na ako. Baka mas lalo pa kayo magkagulo ng ina mo. Hanap ka na lang ng babaeng mayaman na katulad mo. Halos pumiyok ang boses niya sa sinabi. Narinig niya ang mabilis na pagharurot ng sasakyan ni Matthew. Huwag mong papatayin, parating na ako. Nagtataka naman siya sa sinabi ng lalaki. 2 araw pa lang ito sa Cebu. Paanong nakauwi ka agad? Pero hindi na siya nag-usisa. Naghanap siya ng masisilungan nang bigla na lamang bumuhos ang ulan. Natalie? Pukaw ni Matthew sa kabilang linya. Ate, okay lang po bang sumilong? Tanong niya nang makita ang isang tindahan sa tawiran. Abala ang babae sa pagbibilang ng barya kaya hindi siya napansin. Ang malas, mas lalo pa siyang nabasa. Natalie, nandyan ka pa ba? Sagutin mo ko. Nag-aalala ang boses ni Matthew. Umuulan dito, hihintayin kita. Salamat, Natalie. Halos kalahating oras pa siyang nag-antay sa lalaki. Bago pumarada ang sasakyan sa tapat ng tindahan kung saan siya sumilong. Pagbaba ni Matthew sa kotse, malalaki ang hakbang na nilapitan siya nito at niyakap. Sa ginawa nito, nawala lahat ng pag-aalala at napalitan ng pagtataka. Saglit niyang nakalimutan na nobyo niya pala ang lalaking ito. Hindi alam ni Natalie kung saan siya dadalhin ni Matthew ngayon. Pero seryoso ito habang nagmamaneho. Sinabi ng lalaki na si Manang ang tumawag rito. Kaya mabilis itong lumuwas ng Maynila, kaya ngayon galit na galit si Matthew sa sariling ina. Ba't wala kang sinasabi sa akin na sinasaktan ka ni Mami? Bakit mo hinahayaan na saktan ka niya? Sana pala sinama na lang kita. Sorry, Natalie. Nangako ko sa'yo na poprotektahan kita pero hindi ko nagawa. Simula ngayon, ayaw ko nang mawala ka pa sa tabi ko. Pahayag ni Matthew. Kaya lang naman siya galit sa akin dahil hindi tayo bagay. Ang yaman kasi ng pamilya niyo samantalang ako. Hindi na ituloy ni Natalie ang sasabihin dahil nasasaktan siya. Hindi na mahalaga sa akin ang katayuan sa buhay. Basta ang importante masaya ako. Isa pa, kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Siguro ngayon ko lang napagtanto kung ano ka nga ba para sa akin, Natalie. Maaaring mahal na kita. Seryosong sabi ni Matthew na ikinatulala ni Natalie. Tama ba ang narinig niya? Sinabi nitong mahal siyang totoo ni Matthew. Gusto niyang magtanong pero nag-aalangan siya. Malinaw naman na hindi rin ito sigurado sa nararamdaman dahil nga sabi nito, maaaring mahal na siya. Inantay niya na lamang na makarating sila sa lugar na patutunguhan nilang dalawa. Pansamantala, dito kita ititira. Ani Matthew nang huminto ang kotse nito sa tapat ng isang gate. Bumaba ang lalaki at pinagbuksan siya ng pintuan. Ito ang address na binigay sa kanya ni Matthew bago naging legal ang kanilang relasyon. Ayokong makita ka ni Ma'am. Alam kong galit pa rin siya sa'yo dahil kahit napaalis ka na sa bahay, alam niyang sinundan kita. Hindi pa kami tapos mag-usap. Babalikan ko siya at ihaharap kita bilang asawa. Magpapakasal tayo, Natalie. Tuluyan siyang napatingin kay Matthew. Ang bilis ng pangyayari sa kanilang dalawa. Kailan lang na naging legal siyang kasintahan nito at ngayon naman, ikakasal na siya sa lalaking to. Dapat ba siyang umuo kung nangako siya sa inang hindi siya magmamadaling mag-asawa? Natutulungan mo na ang kapatid hanggang sa makagraduate. Sir, hindi kaya masyado tayong mabilis? Pagpasok nila sa loob ng bahay ay saad niya. Nakatango at hindi makatingin sa among lalaki. Hinawakan siya nito sa mga kamay. Actually, wala na tayong oras. Willing ka bang magpakasal sa akin, Natalie? Hindi siya sumagot, kundi nag-isip ng tamang gagawin. Alam niyang oras na pumayag siya sa kagustuhan ng lalaki. Wala nang atrasan. Pero bakit tila naawa siya kay Matthew dahil sa masamang trato ng ina nito?
Sa mga sandali kasing yun, tanging siya na lang ang natira sa lalaki dahil nagawa nitong kalabanin ng ina para sa kanya. Kaya sa huli, pumayag na siya sa kagustuhan nitong sila ay magpakasal. Buong pasasalamat siyang niyakap ng lalaki bago siya inihatid sa magiging kwarto niya. Hindi naman daw sila pwedeng magsalo sa iisang kama dahil hindi pa naman sila kasal. At saka nila bubuuin ng baby sa kanyang sinapupunan kapag nabasbasan na sila ng pari. Habang naliligo, nasa malalim pa ring pag-iisip si Natalie. May munting kiliti siyang nararamdaman sa isipang ikakasal siya sa isang lalaking kailan lang naman dumating sa kanyang buhay. Ngunit para bang matagal na silang magkakilala. Matapos makapagbihis, lumabas siya ng kwarto. Nadatnan niya si Matthew sa kusina, nakasuot ng apron at kasalukuyang nagluluto. "Pinagluto kita. Hope you like it." Nakangiti ito nang malingunan siya. Puno ng paghangang nakatitig siya sa lalaki. Hindi makapaniwala na ang dating pinagsisilbihan niya lang ay siya nang nagluluto para sa kanya. Na handang talikuran ng ina para lang maipagtanggol siya. Napakabuting tao ni Matthew. Kung totoo mang mahal siya nito, sobrang napakaswerte niya. "Salamat, Sir Matthew." Matapos ihain sa mesa ang niluto nitong ulam, inintay na lang nilang maluto ang nakasalang na kanin sa rice cooker. Umupo ito sa katapat niyang silya at siya'y tiningnan. "Sir, kung seryoso ka sa kasal, okay lang ba kung magpaalam ako sa inay ko? Ayaw ko kasing sumama ang loob niya kapag nalaman niyang ikinasal ako nang hindi niya nalalaman." "Walang problema, Natalie. Kung yun ang gusto mo. Kahit bukas na bukas, umuwi tayo. If ever doon mo gustong magpakasal, much better dahil hindi tayo matututulan ni Mami." Tumango siya. Wala na talagang atrasan. Makakapag-asawa na talaga siya nang wala sa oras. Ang hirap supili ng damdamin. Siguro nga may nararamdaman na rin siya kay Matthew. Dahil hindi naman siguro siya papayag na maging bahagi ng buhay nito kung wala. Lalo at ayaw sa kanya ng ina nito. Pero sa pagkakataong yun, para bang wala na siyang takot para sa ina ni Matthew. Kundi ang importante, kasama niya ang lalaki at kakampi. Kinabukasan, maaga silang lumuwas pa uwi sa kanilang probinsya ni Matthew. Mas pinili nilang mag-commute kaysa gamitin ang kotse nito dahil sasakay sila ng bangka patungo sa isla na kanilang tinitirhan. Sa base tahimik silang dalawa at walang kibuan, parehong nagpapakiramdaman. Maya-maya, naramdaman ni Natalie na dinaman ni Matthew ang isa niyang palad at unti-unti iyong pinagsalikop. Napatingin siya sa gawin ng lalaki pero nakasandal lamang ito at nakapikitang mga mata. Dahil dito, nakaramdam din siya ng antok lalo at wala siyang gaanong tulog kagabi sa dami ng kanyang iniisip. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Basta paggising niya, maayos siyang nakasandal sa malapad na dibdib ni Matthew. Kaya pala ang sarap ng tulog niya. Napatingala siya sa mukha ng lalaki. Nakapikit pa rin ito't halatang tulog. At ang isang braso, nakapaikot sa kanyang balikat. Sa madaling sabi, yakap siya ng lalaki. Walang imik niyang ine-enjoy ang magandang tanawin. Halos hindi siya kumurap sa pagkakatitig sa lalaki. Kahit sa ang anggulo niya ito tignan, napaka-perpekto ng mukha nito. Mula sa kilay, pababa sa matangos nitong ilong. Nang kumilos ang lalakit mabilis na dumilat, patay mali siya siyang nagmamadaling pumikit muli upang isipin ni Matthew na tulog pa rin siya. Kaysa naman mahuli siyang nakatitig dito, nakakahiya. Napangiti lang si Matthew sa naging reaksyon ng dalaga. Akala marahil nitong tulog siya. Ang totoo, lihim niya rin itong pinagmamasdan kanina. Pagbaba nilang magkasintahan sa bus, ay sumakay sila ng tricycle papuntang Pantalan, kung saan sila sasakay ng bangka na maghahatid sa kanila sa isla ng Matugian, kung tawagin. Wala naman siyang nakitang pagkainip kay Matthew habang nasa biyahe, kahit na tumagal sila ng ilang oras. Sa loob ng tricycle, para silang ginigiling dahil sa malubak na daan, wala kasing pagbabago sa kanila. Kahit ang kalsada ganoon pa rin. Nakaalalay sa kanya si Matthew at nag-aalalang mauntog siya sa bubong ng masikip na tricycle. May pagkakataong halos magkadikit na ang mukha nilang dalawa na sa tuwing nangyayari yon, napapatitig sila sa isa't isa. Parang hinahalukay ang kanyang sikmura at iniisip kung anong lasa ng labi ni Matthew kapag napatitig sa parting yon. Hindi naman siya dating ganito.
Pero simula nang mapasukan ng ipis ang pajama ng lalaki, hindi na nawala sa utak niya ang imaheng iyon. Nakakaloka ang laman ng kanyang isip. Okay ka lang ba? Nang gumewang ang tricycle, ay nauntog sa noo ni Matthew ang kanyang ulo. Hinaplos nito kaagad yun at siya pa ang inalala. Wala nang dangkalang pagitan nilang dalawa. Nang biglang huminto ang tricycle, kaya nasiksik siya sa katawan ng lalaki. Dumikit ang labi niya sa pisngi nito. Hindi pa man sila nakaka-recover. Umandar na muli ang tricycle kaya naibalik siya sa pwesto. Matthew, hindi ko sinasadya, kasi hinging paumanhin niya nang muling gumewang ang tricycle dahil sa lubak na daan. Sa pagkakataong yun, si Matthew na naman ang gumewang at tumama ang ulo nito sa bubong ng tricycle dahil nga matangkad ito. Hindi naman iyon ininda ng lalaki, pero kita niyang napapikit ang lalaki at nag-alala si Natalie. Matthew, okay ka lang ba? Magrereklamo na sana siya sa driver na ihinto na lang ang sasakyan at maglalakad na lang sila. Nang sa muli ay malubak ito. Muli silang hinalukay sa loob na sunod-sunod na lubak at namalaya na lang ni Natalie na yakap na siya ng nobyo. Napatitig siya kay Matthew at hindi niya naalintana kung anong ayos nila sa loob. Mas ramdam niya ngayon ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na nga nila namalayang huminto na ang tricycle at nasa pantala na sila. Kung hindi pa sila sinaway ng driver, hindi pa sila matitinag dalawa sa loob habang walang sawang tinititigan niyang magagandang mata ng nobyo. Pambihira naman kayo, Manong. Nabukulan na ho yung kasama ko. Nakakainis naman kayo. Galit-galitan na lamang niyang usal para hindi naman halatang nahuli sila sa ganoong sitwasyon. Pasensya na. Mukha namang na-enjoy ni Sir ang biyahe niyo Sabay tingin kay Matthew. Ngumiti naman ang lalaki kahit na nauntog. Sa susunod po, mag-iingat ho kayo at masakit mauntog. Sabi nito na inalalaya na siyang lumakad matapos mag-abot ng bayad. Sa inyo na ho ang sukli, sabi pa ni Matthew sa 500 ibinigay sa driver. Todo pasasalamat naman ng lalaki. Sa bangka lang ata na enjoy ni Matthew ang masarap na hangin habang sila ay nagbabiyahe. Magkatabi silang nakaupo sa kabilang side at pabor sa kanya na nakayakap si Matthew mula sa kanyang likuran. Ang dami kasing nagpapapansin sa kanyang boyfriend. Nang marating nila ang bahay, ay halos pagkaguluhan si Matthew ng mga marites nilang kapitbahay. Mukhang artista ba naman na nagawi sa kanilang lugar? Sino bang hindi dudumugin? Tinawag pa siya ni Aling Carmen para lang usisain kung sino ang lalaki niyang kasama. Natalie, sino ba yung kasama mo at napakagwapo? Ngumiti lamang siya at hindi na lumapit pa kay Aling Carmen. Bagkus, inanyayahan sa loob ng bahay nila ang nobyo. Pasensya ka na sa bahay namin ha, malayong malayo sa mansyon nyo. Hinging paumanhin niya kay Matthew pagpasok nila sa loob. Nahihiya pa siya dahil sa maliit nilang bahay. Wala pang kaalam-alam noon ang kanyang ina na dumating na pala siya. Maaaring nasa likod dito ng bahay dahil may garden ito doon. It's okay, Natalie. Masarap nga't presko ang hangin. I like this kind of place. Tahimik. Nakangiti pa si Matthew na iginagala ang paningin sa labas. May malaking puno kasi ng kaimito sa harapan ng kanilang bahay na hitik sa bunga. Natalie, anak! Ikaw ba yan? Mula sa labas ang excited na boses ng kanyang ina. Tama ang kanyang hinala. Nasa likod nga ito ng bahay at may bitbit na basket na naglalaman ng gulay. Inay! Mabilis siyang sumalubong ng yakap sa namis na ina at nagmano. Ano ba't napasugod ka ng uwi at may kasama ka pa yata? Napatingin ito sa kanyang nobyo. Inay, si Matthew ho, boyfriend ko. At agad niya naman itong ipinakilala sa kanyang ina. Magandang araw po. Lumapit si Matthew at nag-bless din sa kanyang ina. Dali-dali naman silang inanyayahang umupo ng ina at nagmamadaling tinungo ang kusina para makapaghanda ng kanilang makakain. Inanyayahan naman niya si Matthew sa loob ng kanyang kwarto upang makapagbihis. May ilang damit itong dala galing Maynila at siya din naman ay nagbihis na din. Habang kumakain sila ni Matthew, ay nag-usisa ang kanyang ina kung ano nga ba ang pakay nila rito sa isla. Si Matthew na ang nagpaliwanag na may halong pakiusap sa kanyang ina na nais siyang pakasalan sa problema nito sa ina. Hindi naman ito tumutol sa plano nilang dalawa sa pagpapakasal, pero siniguro ng ina kung talaga nga bang mahal siya ni Matthew. Walang patumpik na sinabi ng nobyo na mahal siya,
at wala nang iba pang nais mahalin. Hindi man naging malalim ang kanilang pagsasama, ay hindi naman iyon naging hadlang para hindi siya nito maramdaman na siya talaga ang nais nitong pakasalan at hindi si Christy na gusto ng ina para kay Matthew. Hindi alam ni Natalie kung totoo nga ba ang sinasabi ni Matthew, pero masaya siyang hindi tinututulan ng kanyang ina ang plano nilang pagpapakasal. Araw ng kanilang kasal ni Matthew at kabado si Natalie. Siguro dahil sa sobrang excited niya kaya kinakabahan siya. "Anak, bilisan mo na dyan at baka nag-aantay na si Matthew sa simbahan." Bulyaw ng kanyang ina sa labasan. Suot niya ang mamahaling gown na binili ni Matthew at kasama niya ang makeup artist at hairdresser. Abala ang tao sa paligid sa gaganaping selebrasyon. Tanging mga kapatid lamang nila ang tumulong sa paghahanda. Kotse ni nakapitan ang nilagyan ng decorations na maghahatid sa kanya sa simbahan. Si Matthew naman, nagmula pa sa hotel kung saan ito nagpa-reserve para sa kanilang honeymoon. Masyado kasing mapamahiin ang kanyang ina na dapat ay hindi sila magkita ni Matthew bago ikasal. Kaya kagabi, tinawagan lamang siya ng nobyo dahil sa hotel ito natulog. "Opo inay, nandyan na." Dalawa ang nag-angat ng kanyang mahabang damit sa kanyang likuran habang papalabas ng bakuran. "Wow, ang ganda-ganda ni Natalie." Buong paghangang sabi ng mga kapitbahay na nag-aabang sa papalabas ng June bride. "Wow ate, ang ganda mo naman." Puno ng paghangang sabi ni Natnat sa kanya. Bihis na rin ito at isa sa mga best man ni Matthew. Salamat, ikaw din ang gwapo mo." Kinurot niya pa ito sa pisngi pero tumawa lang si Natnat. Maya-maya, lumakad na siya pasakay sa bridal car. Halos 2 linggo lamang ang kanilang preparasyon bago iyon ginanap. Pareho silang excited ni Matthew para sa araw na iyon. Simple lang naman at iilan lang din sa mga malalapit na kamag-anak niya ang kanilang bisita. Habang sa side naman ni Matthew, wala kahit na isa. Hindi nito inanayahan ng ina sa kanilang kasal dahil tsak na hindi nito iyon magugustuhan. Pagdating ng bride sa simbahan, naroon at nag-aabang na ang gwapong groom. Excited na makita ang pinakamagandang bride sa taong yun. Habang papalapit sa kinaroroonan ni Matthew, ay nag-uumapaw ang saya sa puso ni Natalie. Sinong mag-aakalang ang lalaking ito ang nakatakda para sa kanya? Matapos ang vows nila ni Matthew, tsaka lang kumalma ang kaba sa dibdib ni Natalie. Sa wakas, asawa niya na ang pinakagwapong lalaki na dumating sa buo niyang buhay. Matapos ang kanilang simpleng kasal, tumuloy sila sa isang hotel kung saan nakareserba para sa kanilang honeymoon. Ayaw naman ni Matthew sa bahay nila umuwi dahil maliit lang ang papag sa kanyang higaan. Katunayan ng hindi pa nga sila ikinakasal ay nagtsatsaga ito sa lapag matulog dahil isang tao lang talaga ang kasya sa ibabaw ng kanyang higaan. "Ngayong kasal na tayo, wala nang makapaghihiwalay sa atin, Natalie. Even si Mommy. Akin ka na at sayong-sayo na ako. Pwede mong gawin sa akin lahat ngayong gabi." Pili yung sabi ni Matthew, tsaka siya nito hinapit sa bewang. Napangiti siya. "Pwede kong gawin lahat sa'yo? Totoo?" Nakangiti itong tumango. Pinagdikit ang noo nila bago bumulong. "I love you, my wife." Sa unang pagkakataon, narinig niya ang magic words mula kay Matthew. Kung dati puro titig lang ito sa kanya. Totoo ba talaga to? Mahal na siya ng lalaki? Hindi makapaniwala si Natalie. "I love you too, Matthew." Hindi na rin niya napigilan ng sariling hindi aminin ang nararamdaman para sa asawa. Aminado na nga siya ngayon na mahal na rin niya ito. "Thank you, Natalie. Pangako gagawin ko lahat para sa'yo. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Salamat at dumating ka sa buhay ko." Pagkasabi nito, buong pagsuyo siyang dinala ni Matthew sa ibabaw ng kanilang kama at doon pinagsaluhan ng dalawang nagmamahalan ang unang gabi nila. Kinabukasan, nagkulong lamang sila ni Matthew sa loob ng hotel hanggang sa nakarecover na siya sa unang gabi nilang dalawa. Sabay silang kumain sa kwarto, sabay naligo. Gabi nila naisipang lumabas ng hotel para maglakad-lakad. Ang plano nilang mag-asawa, uuwi sila ng Maynila kinabukasan dahil may trabaho pa ang asawa. Bago kasi sila ikinasal, nag-apply na ito sa isang real estate development companies. Kung dati ay isang freelance architect ang asawa na gumagawa lamang ng mga designs para sa isang kliyente para sa mga residential at commercial renovation,
Ngayon naman ay naisip nitong sumubok sa isang malaking company at agad namang natanggap si Matthew. Katunayan ay may project ng nakaatang sa asawa bago pa man sila bumalik sa Maynila. Kaya may 2 araw na lang silang natitira para mag-enjoy sa kanilang honeymoon. Nat, nasan si Kuya Andrew mo? Pagising sa umagang yon, nadatnan niya ang kapatid sa sala na may hawak na cellphone pero wala ang kanyang asawa. Nasa garden ate, kausap ata si inay. Tugon nito, naabala pa rin sa online game. Simula nang bilhan ito ni Matthew ng bagong cellphone, mas naging addict na ito sa mga laro online. Pero okay lang naman sa kanya, basta wag lang pababayaan ng pag-aaral. Matapos maghilamos at mag-toothbrush, tsaka siya nagtungo sa likod bahay. Nadatnan niyang katuwang ito ni inay na gumawa ng balag. Hay, pagkakita sa kanya ni Matthew, sinalubong siya nitong masaya at dinampian ng halik sa labi. Mabuti naman at gising ka na anak. Tamang-tama at nakapagsangag na ako ng kanin. Sakto at kakain na tayo. Masayang sabi ng kanyang ina bago binalingan ng kanyang asawa. Mamaya na yan Matthew, kumain na muna tayo. Sumunod na kayo sa akin. Wika ni inay na nagpatiuna. Kahit papaano, bago sila bumalik ni Matthew, ay matagal-tagal niya ring nakapiling ang kanyang ina. Sabi kasi ni Matthew pagbalik nila sa Maynila, mag-aaral siya habang wala pa silang baby. Kaya masayang-masaya siya at puno ng pangarap pagbalik nilang 2 mag-asawa sa Maynila pagkatapos ng kanilang honeymoon. Ma'am Beatrice, good news! Nakabalik na sa Maynila ang anak niyo kasama ang dati niyong katulong. Sabi ng boses lalaki sa kabilang linya. Kausap ito ni Beatrice ngayon na siyang mismong tumawag sa ginang. Tauhan nito ni Beatrice na inutusan upang manmanan sina Matthew at Natalie. Good, saan ko sila makikita? Tanong ni Beatrice na may mababakas ng ngiti sa mga labi. Mabilis namang sinabi ng lalaki ang address na kinaroroonan ng 2. Sa pagkakataong yon, papasok na sa loob ng bahay ang sweet na mag-asawa at nagtatawanan. Tatawagan kitang muli kapag may uutos ako sa'yo. Magpahinga ka muna sa ngayon. Utos ni Beatrice. Nang maibaba ang linya, ay nagpalakad-lakad si Beatrice sa sala. Malalim itong nag-iisip. Nang makapagplano ay muling ngumiti. Anong gusto mong kainin, love? Tanong ni Matthew pagpasok nila sa loob ng bahay habang inilalapag ang mga gamit nilang dala. Siya naman, dinala ang basket na puno ng gulay mula sa probinsya. Nag-harvest talaga ang kanyang ina bago sila umuwi ng pamilya. Paglabas nito sa kwarto, bihis na si Matthew ng pambahay. Samantalang siya, isinasalansan sa ref ang mga dala nilang gulay. Niyakap siya nito at maayos na itinayo bago siya iniharap. Magpahinga ka na love, ako nang bahala diyang magluto. Hinalikan pa siya nito. Teka nga muna, di ba dapat akong magluluto at maghahanda ng pagkain natin, mister? Nakapamewang pa niyang sabi. Sige na, wag nang matigas ang ulo. Malayo ang biniyahe natin, dapat magpahinga ka. Nang umiling si Natalie, parang bata siyang pinangko nito papunta sa kwarto. Napuno tuloy ng tili niya ang bahay dahil para siyang sakong isinampa nito sa balikat. Nagtatawanan silang narating ang silid. Matapos ilapag sa ibabaw ng kama, bigla na lang itong sumeryoso sa pagkakatitig sa kanya. Siya naman, nagsimulang pumitik ang pulso na sinasalubong ang titig ni Matthew. Nakalaunan, hinaplos nito ang magkabilang pisngi niya. At di nagtagal, siniil na siya nito ng halik sa labi, halik na ginantihan niya. Dahilan iyon upang makalimutan nilang magluto dahil pagkatapos ng ginawa nila, pareho silang nakatulog na magkayakap na hindi man lang nakakapagbihis. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho ang asawa. Habang siya, pinagkasya ang sariling maglinis. Bukas pa darating ang maid na makakasama nila ni Matthew, kaya nagtaka si Natalie kung bakit may nag-doorbell sa gate. Pagbukas ay tumambad sa kanyang harapan ng biyanan. Ma'am Beatrice? Nakaramdam siya ng takot kahit na hindi naman mukhang galit ang babae. Oh, ako nga. Hindi mo ba ako patutuloyin man lang, Natalie? Gusto kitang makausap. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Gumuhit ang malungkot na tono sa boses ni Beatrice. Ang plano ng babae paniwalain si Natalie na nagbago na siya at tanggap na ito bilang manugang bago gawin ang isang bagay na hindi nito aakalain. Para kay Beatrice, kahit na ikinasal na ito sa kanyang anak,
walang makakahadlang sa mga plano niya. Mananatiling ayaw niya sa babae at lahat gagawin niya para lang mawala ito sa landas niya. Hindi ito nababagay sa kanyang anak at kukunin niya ang loob nito. Pinatuloy naman ito ni Natalie at umipek sa babae ang paghingi ng tawad ni Beatrice. Nakikita naman niyang sincero ito sa paghingi ng tawad nang yakapin siya at umiyak. Sino ba naman siya para hindi magpatawad? Salamat Natalie, napakabait mo. Sa kabila ng ginawa ko sa iyo, heto't pinatawad mo pa rin ako. Miss na miss ko na si Matthew. Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Malungkot pa rin itong sabi. Wag ho kayong mag-alala, Ma'am Beatrice. Alam kong mapapatawad kayo ni Matthew. Hayaan niyo't kakausapin ko siya. Alam kong mahal niya po kayo at mananatili ang relasyon ninyo bilang mag-ina. Ngiti ni Natalie. Tiwalang-tiwala ito sa drama ni Beatrice. Katunayan, ipinagluto niya pa ang biyanan at sabay silang nagtanghalian sa bahay. Iilang putahe ang itinuro sa kanya na paborito daw ni Matthew. Marami silang pinag-usapan na tungkol lang naman lahat kay Matthew. Nakikita niya sa babae na mahal nito ang anak at talagang namimiss ng sobra. Kaya natutuwa siya sa paghingi nito ng tawad sa kanya, maging sa anak nito. Ang gusto na lang niya ngayon, magkabati ang dalawa. Kinahapunan, nagulat si Matthew pagkakita sa ina nitong kasama niya sa bahay pagdating. Ma'am, anong ginagawa mo dito? Galit si Matthew na agad siyang binusisi sa takot na baka sinaktan siya nito ulit. Itinago pa siya sa likuran ni Matthew at hinarap ang ginang. Anong ginagawa niyo dito? Umalis na kayo. Huwag ninyong hintayin na ako pa mismong magtulak sa inyo palabas ng pamamahay ko. Matigas na saad ni Matthew habang magkasalubong ang kilay na nakatingin sa ina. Matthew, humingi na ng tawad ang mami mo sa akin at napatawad ko na rin siya. Huwag ka sanang magalit sa kanya dahil nanay mo pa rin siya. Pakiusap ni Natalie sa asawa. Matthew anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang saktan si Natalie. I'm sorry anak. Umiiyak si Beatrice habang humihingi ng tawad. Wala akong tiwala sa inyo ma'am. Umalis na kayo ngayon din. Kung ayaw ninyong ipadampot ko pa kayo sa mga pulis. Nanatiling galit si Matthew na hindi pinakinggan ang sinabi ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Hayaan mo na Natalie. Aalis na lang ako. Malungkot si Beatrice na tumalikod at panay tulo ng luha. Naawa naman si Natalie sa ina ng asawa habang sinusundan ito ng tingin palabas ng bahay. Inis naman ang naramdaman ni Natalie para sa asawa. Sobrang tigas naman yata ng puso nito na kahit sariling ina, hindi nito magawang patawarin. Sa halip ay pinalayas niya ito. Masama ang kanyang loob na nagmarcha papasok sa kwarto nilang dalawa. Sinundan naman siya ni Matthew para magpaliwanag. Ang dahilan nito kung bakit hindi agad pinatawad ang ina ay iyon dahil hindi nito mabasa ang sinseridad sa paghingi nito ng tawad. Kailangan muna nitong maging makatotohanan sa harapan niya bago niya tanggaping muli. Umuwi si Beatrice sa bahay na masama ang loob dahil sa hindi ito napatawad ng sariling anak. Mabilis na kumuha ng alak na agad isinalin sa kupita. Humihingal ito matapos tumungga. Dahil sa inis, kalaunan ay umiyak na. Kita naman iyon ni Manang. Lumapit ang ginang sa amo. Nagkausap ho ba kay ni Sir Matthew, ma'am? Tanong ni Manang. Tiningnan ito ng babae at malungkot na umiling. Hindi niya ako napatawad, Manang. Samantalang si Natalie, pinatuloy pa ako sa loob ng bahay. Totoo naman kaya ang paghingi mo ng tawad sa kanila? Nananadyang tanong ni Manang. Masama itong tiningnan ni Beatrice. Anong ibig mong sabihin? Na nagdadrama lang ako, ganun ba? Hindi ako mag-aaksaya ng panahong puntahan silang mag-asawa kung hindi totoo ang paghingi ko ng tawad sa kanila. Irap nitong saad at muling tumungga ng alak. Yun naman pala mame, dapat paulit-ulit kayong humingi ng tawad sa kanila hanggang sa mapatawad ka talaga ni Sir Matthew. Kailangan ko ba talagang gawin yun? Naguguluhang tanong ni Beatrice na tumungga na muli ng alak sa kupita. Totoong namimiss niya na ang anak niya. Pero kalakip noon ang masamang plano laban kay Natalie. Ang nais niya lang naman na makita ay masaya si Matthew sa babaeng nararapat para sa lalaki at hindi niya mapapayagan na si Natalie ang makakasama nito. Oo naman po ma'am, kailangan niyong gawin kung talagang seryoso kayo sa paghingi ng tawad sa kanila. Sabi na muli ni Manang kay Beatrice. Saglit na tulala ang babae
dahil nahulog na naman ito sa malalim na pag-iisip, sinamantala naman iyon ni Manang upang tumalikod. Ngingiti-ngiti pa ang ginang. Sa isip nito balang araw, matatanggap din ni Beatrice kung sino talaga ang mahal ng anak nito. Samantala para sa kaligtasan ng asawa, kumuha si Matthew ng personal driver ni Natalie dahil nagsisimula na itong mag-aral. Abala kasi ang lalaki at wala rin siyang panahon pang maihatid sundo ang asawa. Gayunman, kahit nasa trabaho, tinatawagan niya ito para masigurong okay si Natalie. Nangako siya sa babae na poprotektahan ito at hindi nahahayaan pang masaktan, kaya iyon ang gagawin niya. Si Natalie naman, naging seryoso sa kanyang pag-aaral. Nabibilang si Matthew sa mga kilalang mayayaman, kaya ayaw niyang isipin ng mga taong nakapaligid sa asawa na alangan siya rito. Gusto niyang makagraduate, kaya siya'y magsisikap. Sa gabing yon, nagising si Matthew na wala pa rin si Natalie sa kanyang tabi. Pasado 2:00 na ng madaling araw, pero nasa study room pa din ito. Bumangon siya't marahang tinungo ang naturang silid at nakita niyang tulog na ang asawa habang nakatango sa harapan ng laptop. Nakatulugan pa nitong bukas yun. Napangiti siya. Nakikita ni Matthew ang dedikasyon kay Natalie, halintulad noong siya'y nag-aaral. Pumasok ang lalaki't dahan-dahang binuhat patungong silid nila ang asawa. Sa lalim ng tulog nito, hindi na namalayan ng babaeng na ilipat niya ito sa higaan. Matapos hawiin ang buhok na tumakip sa mukha ng asawa, ay matagal itong pinagmasdan ni Matthew bago hinagka ng dahan-dahan sa labi. "Good night, mahal ko." Bulong niya at saka ito kinumutan, tsaka tinabihan at natulog na din. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pang naging abala ang mag-asawa sa kani-kanilang routine sa buhay. Hindi nga inaasahan ni Matthew na makita ang ina sa kanyang opisina sa araw na iyon. Hawak niya ang isang elevation plan para mamaya sa kanyang presentation. Tungkol iyon sa pagsunod ng building code at construction reference. At dahil abala siya, pinaghantay muna niya ang ina. Matagal na rin ang lumipas noong huli silang nagkita dahil nasa 3rd semester na ang asawa. Yun yung huling pumunta ito sa kanila na pinaalis niya at hindi tinanggap ang paghingi ng tawad nito sa kanya. Hindi na rin ito bumalik pa, lalo at naglagay siya ng guard at hindi niya ito binigyan pa ng karapatang makalapit sa kanyang asawa. Naging malupit siya sa sariling ina, pero dahil iyon sa sarili nitong kagagawan. "Kamusta ka na, anak? Ano hong ginagawa niyo dito?" Sa halip ay tanong niya. Sa visitors area ito nagantay sa labas ng kanyang office, pero hindi naman ito mukhang nainip. Talagang mahalaga ang ipinunta nito. Malungkot siya nitong tiningnan. "Galing ako sa bahay niyo, anak. Hindi ako pinapasok ng gwardya. Nalaman ko na lang na nag-aaral si Natalie at pumapasok ka naman sa isang firm. Anak, ganun mo na ba talaga ako kinamumuhian? Kailangan kita sa company ng dad mo. May edad na ako. Wala naman akong ibang maaasahan kundi ikaw lang. Please, anak, bumalik na kayo ni Natalie sa akin. Hanggang kailan ba ako kailangang humingi ng tawad sa iyo?" This time, nakita ni Matthew ang sinserong paghingi nito ng tawad sa kanya. Hindi katulad noong una. Bumuntong hininga si Matthew. "Pag-iisipan ko. Maayos ho kami ni Natalie ngayong wala ka. Nakita niyo naman ho, di ba? Kung talagang nagsisisi na kayo sa ginawa niyo noon kay Natalie, mapapatunayan ko din yan." Gumuhit ang sakit sa mga mata nito. Hindi niya iyon pinansin, bagkus ay pinaalis ang ina dahil marami pa siyang gagawin. Siya mismo ang tatawag dito kapag nakapag-isip na siya. Kinahaponan naman, inintay talaga ni Beatrice si Natalie na makauwi ng bahay. Hindi naman kasi ito pinapasok ng gwardya, lalo at bili ni Matthew. "Ma'am Beatrice?" Bulalas ni Natalie pagkakita sa biyenan na nasa labas ng bahay. Ngumiti ito sa kanya. Si Natalie naman nakaramdam ng awa sa matanda. Halos kasing edad lamang ito ng kanyang ina. Kahit anong pilit niyang kamuhian ito, hindi niya magawa. Kung tutuusin matagal na yun, talagang malambot lang ang puso niya. Pinatuloy niya ito at pinagmerienda. Dahil matagal silang hindi nagkita, ay kinamusta niya ito. "Galing ako kay Matthew kanina. Kinausap ko siyang bumalik na kayo sa akin. Natalie, ang hirap mag-isa kapag may edad ka na. Kung sana pwede kong ibalik ang lahat. Sana hindi kita sinaktan. Kung alam kong mas matimbang ka kay Matthew kaysa sa akin na sarili niyang ina. Kausapin mo siya, Natalie. Masisiraan ako ng bait." Tsaka ito humagulgol.
Naaawa niyang niyakap ang ginang tsaka nangakong kakausapin ng asawa. Habang naghahapunan, nabanggit ni Natalie kay Matthew ang tungkol sa ina nito pero nauwi lang sa away. Dahil sinabi ng lalaki na ito ang bahalang magdesisyon at wag siyang pangunahan, na ginagawa ni Matthew iyon para sa kanyang kaligtasan dahil wala itong tiwala sa ina. Pero Matthew, wala naman na tayong balita kay Christy, baka nga may asawa na siya. Hindi si Christy ang issue natin, kundi si Mami Natalie mismo. Wala pa din akong tiwala sa kanya. Di ba nga si Christy ang gusto niya para sa'yo? Hindi natin alam kung anong binabalak niya. Kaya makinig ka sa akin, okay? Napabuntong hininga siya at hindi na lang kumibo si Natalie. Ayaw niyang pahabain pa ang diskusyon. Natapos ang 4 na taon na kahit na nakagraduate na si Natalie at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang company kasama ang asawa, nanatili pa ring malamig ang pakikitungo ni Matthew sa ina. Ang kagandahan kahit papaano, nagpaunlak ito sa imbitasyon ng ina sa ika-70 birthday celebration. Kasama nila ngayong gabi ang 2 tiyuhin ni Matthew na sina Tito Arnold at Tito Daniel. Naroon din ang asawa maging ang mga anak. Ang pagkakaalam ni Natalie ay si Tito Daniel ang nagpapatakbo ng naiwang negosyo ng ama ni Matthew, katuwang ang ina nito. Isang doktor naman ang asawa ng naturang lalaki. Sina Tito Arnold naman may sariling negosyo katuwang ang asawa at 2 anak. Yun yung unang pagkakataong nakaharap niya ang pamilya ng lalaki sa loob ng 4 na taon nila ni Matthew bilang mag-asawa. Naging matahimik kasi si Matthew tungkol dito. Iilang kakilala lang din ng ibang bisita. Happy birthday, Mom. Wika ni Matthew na nag-abot ng isang regalo. Naiiyak ang ginang na niyakap ang namis na anak. Hindi akalaing darating ang araw na mapapatawad siya ng anak. Alam niyang sa tagal ng panahong tiniis siya nito at ngayon umattend sa munting selebrasyon, alam ni Beatrice na tuluyan na rin siyang napatawad ni Matthew na nag-iisa niyang anak. Kaya ngayon, ayaw niya nang masira pang muli ang tiwala ng anak dahil tsak niyang kapag nasaktan pa niya si Natalie, panghabang buhay na niyang hindi makikita ang nag-iisang anak niya. Tutal nakikita niya namang masaya na ito sa piling ni Natalie, kaya masaya na rin siya. Matapos yakapin ni Matthew ang ina, eto na rin ang nagpahid ng luha ng ginang. Anak, eto yung pinaka-the best kong natanggap na regalo ngayong kaarawan ko. Salamat. Maraming salamat. Walang patid ang pag-iyak nito na hindi nahiya sa mga naroong bisita. Tinawanan naman ito ni Matthew. Kasi naman Ate Beatrice, ano pang ayaw mo kay Natalie? Bukod sa maganda'y napakabait. Kung iba pa yan, hindi rin kayo mapapatawad niyan. Sinaktan niyo't pinalayas. Ginawa niyong hayop yung tao. Sugsog ni Daniel. Kaya nga ako humihingi ng tawad. Kaya ngayon Natalie anak, salamat. Baling nito kay Natalie. Ngumiti naman si Natalie at hinawakan ng isang kamay. Ma'am, kalimutan na po natin. Birthday niyo po ngayon, dapat mag-enjoy tayo. May ngiti sa labing saad ni Natalie. Sa gabing yon, napuno ng kaligayahan ng mansyon. Minsan nagkakamali rin ang mga magulang dahil hindi naman sila perpekto. Nauunawaan din naman niya ang side ni Matthew. Sa ngayong okay na ang dalawa, bati na ito. Pumayag na rin ang lalaki na ito na ang magpalakad sa naiwang negosyo ng ama. Malaya na ring nakakalapit sa kanila ang biyanang babae. Ang dating ma'am na tawag niya rito, ngayon ay mami na. Bagaman hindi pumayag si Matthew na lumipat sila ng bahay, madalas naman nilang dalawin ng ginang. Lalo ngayong huminto na siya sa pagtatrabaho dahil nagdadalang tao na siya sa kauna-unahan nilang anak ni Matthew. At nasa 4 na buwan na ang kanyang tiyan. Sa araw na yon, dinalaw siya ng kanyang ina galing probinsya. May dala itong prutas at mga gulay para sa kanya. Masayang-masaya na sa wakas, buntis na siya. Noong nakaraang taon, nagbakasyon sila ni Matthew at gustong lumuwas ng Maynila ng kapatid na si Nathan. At dito nais magtrabaho, ngunit hindi siya pumayag dahil ayaw niyang maiwan mag-isa ang kanyang ina. Wala na itong iba pang makakasama kapag pati si Nathan lumuwas pa ng Maynila. Salamat inay, nag-abala pa talaga kayo. Niyakap niya ang namis na ina. Matapos patuluyin, inanyayahan niya itong umupo at ang mga dala naman ito ipinakisuyo niya sa maid. Hinaplos kaagad nito ang tiyan niya. Naku, gustong sumama ng kapatid mo kung walang pasok. Kung pumapayag na lang kasi kayong dito na kayo tumira inay, sabi naman niya. Paano naman yung bahay doon? Yung mga alaga ko?
Tsaka alam mo naman, yung pagtatanim ko na lang ang exercise ko araw-araw. Sa bagay, pero inay, dito kayo matutulog ha? Ipagluluto niyo ko. Naglalambing pang sabi ni Natalie. Yun kasi ang paraan niya para magpa-baby sa ina. Parang hindi na bagay sa yunak ang magpabebe, pero sige na lang, alam ko namang namimiss mo ng masarap kong luto. Natatawang sabi ng kanyang ina na sinabayan niya rin ng tawa. Maya-maya, may pumaradang kotse sa harapan ng kanilang bahay. Nakalaunan, pumasok ang kanyang panauhin, ang mami ni Matthew. Tuloy sa unang pagkakataon, nagkita ang magbalae. Mukhang nagkasundo at dalawa pa itong naghanda para sa kanilang hapunan. Naku balae, mabuti pa bago ka bumalik sa isla, sumama ka muna sa akin sa salon. Ang sabi mo kamo matagal ka ng byuda. Dapat may transformation bago umuwi. Dinig nila ni Matthew habang nag-uusap ang dalawa habang naghahapunan. Nagkatinginan silang mag-asawa na kapwa may ngiti sa labi. Naku balae, matanda na ako, hindi na kailangan. Tsaka ayoko nang mag-boyfriend, ikaw itong may pag-asa pa dahil napakaganda mo. Tugon naman ng kanyang ina. Napahagik-gik ang kanyang biyanan sa papuri ng kanyang ina. Inayos pa ang buhok. Talaga ba? Parang hindi ko naisip dati sa edad kong to. Basta bukas sumama ka sa akin at magsha-shopping tayo. Natapos na lamang ang kanilang hapunan, hindi pa natapos-tapos ang kwentuhan ng dalawang byuda. Walang kasing sarap talaga kapag magkasundo lahat. Matthew, manganganak na yata ako. Isang gabi, napabalikwas ng bangon si Natalie nang maramdamang kumirot ang tiyan niya. Mahimbing na natutulog ang kanyang asawa sa tabi niya. Pasado 3:00 yun ng madaling araw nang maramdamang basa ang suot na pangilalim. 3 araw na lang, due date niya na, pero mukhang lalabas na ang baby sa tiyan niya. Dahil ngayon pa lang, parang mabibitak na ang kanyang balakang sa sobrang sakit na lumala pa. Yun ay nang magtungo siya sa banyo upang silipin ang suot na pakiramdam niya, basang-basa na. Natalie? Gulat na gulat si Matthew nang bumukas ang pinto at makita ang kanyang itsura. Marahil naramdaman nitong bumangon siya kaya sinundan siya ng asawa sa banyo. At heto, namimilipit na siya sa sakit. Matthew, manganganak na yata ako. Nangangatog ang balakang niya sa sakit, pati ang kanyang boses ay nangangatog din. Sa sinabi niya, nataranta si Matthew. Tumakbo ito palabas ng banyo na ipinagtaka naman niya. Ginising pala nito ang driver upang ihanda ang kotse. Pagbalik nito sa kwarto, kasama na ni Matthew si Ate Gina na kasambahay nila. Binuhat na siya ng asawa habang pumapalahaw sa sakit si Natalie. Tinawagan din ni Matthew ang ina at biyenan habang patungo sa hospital dahil sa totoo lang hindi nito alam ang gagawin. Matthew, ang sakit! Aray! Napapahiyaw si Natalie habang namimilipit. Nasa kotse na sila't mabilis na pinatatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na hospital. Natalie, kaya mo yan para sa baby natin, okay? Tiisin mo lang please, love. Hindi alam ni Matthew kung saan hahaplusin ang asawa. Umiiling-iling si Natalie. Matthew, hindi ko na kaya, pakiramdam ko lalabas na. Nakangiwing sabi ni Natalie. Nakapangunyapit ito sa leeg ng asawa habang nagsisimula ng manigas si Natalie at unti-unti na pala itong umiire. Minanduhan ni Matthew ang driver na mas bilisan pa dahil baka mapaanak si Natalie sa daan. Marami na ring dugong lumalabas dito. Mabilis na sinunod ng driver ang amo na tinodo ang pagpapatakbo. Si Ate Gina naman, hinahaplos ang tiyan ni Natalie. Nagbabaka sakaling maibsan ng sakit pero lalong naninigas ang tiyan niya. Baby, wag mong pahirapan si Mami ha? Pakiusap ni Matthew habang hinahaplos din ito ang tiyan ni Natalie. Pagdating sa hospital, agad inasikaso si Natalie ng iilang doktor. Talagang nagmamadali ng lumabas ang baby nila. Dahil ilang sandali lang, nailuwal ni Natalie ang kanilang first baby. Dinig ni Matthew sa labas ng delivery room ang palahaw ng sanggol. Wala pa mang kalahating oras ang nakalilipas matapos itong ipasok sa loob. Tsaka pa lang yata nakahinga si Matthew ng maluwag. Abot-abot ang pasasalamat ni Matthew na sinenyasan na si Ate Gina at ang driver na bumalik na ng bahay at tatawagan na lang kapag kailangan. Sumunod naman ang mga ito. Ilang sandali lang, dumating ang kanyang inang nag-aalala. Nasaan si Natalie? Nakapanganak na ba siya? Ang apo ko, kamusta? Tanong ng kanyang inang natataranta.
Ngiting tagumpay ang tugon ni Matthew. Napapikit pa ang ginang at napausal ng pasasalamat. Sinabi pa nito sa kanya ang hirap na karanasan noong iniluwal siya. Naiiyak pa ito nang maalala na naman ang ilang taong natiis niya at hindi ito napatawad. Minsan talaga'y nababanggit iyon ng ina sa kanya kapag may pagkakataon. Gayunman, para kay Matthew, natiis man ng ina na siguro naman niyang tuluyan itong nagbago dahil hindi nito gugustuhing magalit siyang muli dahil alam ng ina kung gaano niya kamahal ang babaeng pinakasalan niya. Nang sa wakas lumabas na ang asawa sa delivery room, kasunod ang kanilang anak na dala ng isang nurse, hindi niya maiwasang maging emosyonal. Ligtas ang asawa at anak, nakaagad dinala sa isang private room. Niyakap niya kaagad ang asawa at ang baby naman nila, kinuha kaagad ng kanyang ina sa nurse. Malinis na ito't nakabalot na ng malinis na tela. Naiiyak pa rin ang baby dahil nga nagugutom. Pagdating sa kwarto tsaka lang nahinto ang sanggol ng makadedi sa ina. Maayos nang nakahiga si Natalie, katabi ang kanilang baby girl na pinangalanan nilang Anika. Kinabukasan pa dumating ang ina ni Natalie na tuwang-tuwa pagkakita sa nag-iisang apo. Katulad ng dati marami itong dalang prutas. Mukhang mapapadalas ang pagdalaw ko rito sa apo kong tuwa. Sa wakas ay nagkaapo rin ako at sobrang cute. Halos manggigil ang kanyang ina sa baby habang ito ay karga-karga. Kanino pa ba magmamana kundi sa akin? Pagmamalaking sabad ng kanyang biyanan, nagtawanan pa ang dalawa. Katabi niya si Matthew na kasalukuyang sinusubuan siya ng sopas. Nakakahawa ang tawanan ng dalawa na nagpapangiti din sa kanila ni Matthew, habang ang kanilang anak ay tahimik lamang. Busog ito kaya walang kaimik-imik. 3 araw lamang matapos manganak si Natalie, lumabas na siya ng hospital. Ang sabi ng kanyang ina, 1 linggo siya nitong aalagaan bago bumalik sa probinsya. Total naman, kaya na ninatnat ang sarili dahil malaki na ito. Ganoon din ang biyanan, habang hindi pa siya nakarecover sa panganganak, ay ang dalawa mismo ang mag-aalaga sa kanya at sa baby nila ni Matthew, kaya malayang nakapasok sa trabaho ang asawa. Masarap sa kanyang pakiramdam na naroon ang kanyang ina sa tabi na siyang nag-aalaga sa kanya. Kahit malaki na siya, hindi talaga nito siya pinapabayaan. Napakaswerte niya sa pagkakaroon ng magulang, asawa at biyanan. Hello baby, namiss mo ba si daddy ha? Sa tuwing uuwi si Matthew, hanap talaga nito si Anika na kanilang anak. Halatang namimiss din ng anak nila ang daddy, kaya abot tenga ang ngiti nito pagkakita sa lalaki. Dada, sabi nito sa munting tinig. 2 years old na si Anika at marami na itong natutunang sabihin, kasama na ang dada na ang ibig sabihin nito ay daddy. Matthew, kumain na tayo, nakapaghanda na si Ate Gina. Sumilip siya sa kwarto ni Anika at dinig niya ngayon ang matinis nitong hagik-gik. At kaya naman pala dahil nakahiga ang anak nila at hinahalikan ito sa tiyan ni Matthew. Tuluyan na siyang pumasok sa loob. Hindi pa ito nakakapagbihis. Inuna na ang anak. Hinalikan niya si Matthew matapos lapitan. Nagtaka siya kung bakit ito inabot ng 9:00. Nakailang tulog na nga itong baby nila kaya good mood. Niyakap siya nito, tsaka itinabi sa kanyang anak bago madamdamin silang parehong tinitigan. Kayong dalawa ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. At kapwa sila niyakap ni Matthew. Habang naririnig niya ang tawa ng kanyang anak na nakikiliti pala sa maiksing balbas ng ama na dumidikit sa balat nito, kaya pareho silang natawa sa munting tinig ng kanilang anak. Pagkatapos noon ay karga ni Matthew si Anika at nakaakbay naman ito sa kanya na lumabas sila ng kwarto upang tunguhin ang kusina. Paunti-unti, pinakakain niya na ang anak. Gumagawa siya ng mas madali nitong kainin tulad ng nilagang carrots, patatas, tsaka niya gigilingin. Favorite iyon ng anak nila. Naiinggit kasi ito sa tuwing nakikita silang mag-asawang kumakain. Masyado ka atang ginabi ngayon, marami ka bang kliyente? Tanong niya kay Matthew na hindi nakatiis. Nasa kwarto na sila. Tapos nang mag-dinner at inaayos niya na ang kanilang higaan. Si Anika naman, pinatutulog na ni Yaya. Wala naman pero dumating si Mami sa office kasama si Christy. Nagulat siya at kumunot ang noo niya. Tama ba ang narinig niya? Bahagya siyang kinabahan. Si Christy? Oo. Kumuha ito ng towel at pumasok sa loob ng banyo. Naiwan na siyang nag-iisip at nakasunod ng tingin sa asawa. Nag-overthink siya dahil bigla at para bang nawala ang tiwalang matagal nang nabigay sa asawa.
Di siya mapalagay na sinundan nito sa banyo, kaya tumambad sa kanya ang walang anumang takip sa katawan nito, especially ang kwan ni Matthew. Hindi naman nagulat ang lalaki, bagkos ay pilyong napangiti. Matthew, may itatanong ako. Anong ginagawa ni Christy sa opisina mo? Ngayon niya lang napagtanto na nagseselos siya. Dinig na dinig niya iyon sa kanyang boses. Pero sa halip na sagutin siya ni Matthew, hinapit siya nito at dinala sa ilalim ng shower. Napasinghap si Natalie sa malamig na tubig na naglandas sa katawan niya. Kumilos ang palad ni Matthew upang ibaba ang strap ng kanyang pantulog. Mukhang nagsiselos ka kay Christy, kaya may premyo kang 2 round. Nanunodyo ang boses nito. Hindi ako nagsiselos, Matthew, nagtatanong ako. Kung ganoon, bakit namumula ang tungkil ng ilong mo? Alam mo bang ganyan na ganyan ka nung naabutan mo ko noong may kausap sa opisina? Bigla naman niya iyong naalala. Yung time na yon, magkasama sila sa trabaho. Napagkamalan niyang babae ni Matthew, yung bago nitong sekretarya. Nagkataon pang maglilihi siya noon. Sa sobrang sama ng loob niya, hindi siya umuwi sa bahay. Pero hindi naman siya tinantanan nito sa kakatawag hanggat hindi sinasabi kung nasaan siya. At ito yung pangalawang pagkakataon na nakaramdam siya ng selos. Okay, fine, oo, nagsiselos ako. Kaya sabihin mo sa akin kung anong ginagawa ni Christy sa office mo, kaya ginabi ka ng sobra. Kasama ni Christy yung asawa niya. Mag-invest sa company ko. Sinamahan na ni Mami dahil nakaraan pa ako tinatawagan. Pero dahil unknown, hindi ko sinasagot. Nalaman kong si Ma'am pa lang nagbigay ng number ko. So kanina okay na ang lahat. At katulad ng dati, napahiya lang din siya dahil wala naman palang dapat pagsilosan. Hindi niya naisip na kahit kailan, hindi siya magagawang ipagpalit ng asawa kahit na kanino. Okay, I'm sorry Matthew. Pinag-isipan na naman kita ng masama. Hindi ito sumagot. Bagkos ay tuluyang tinanggal ang lahat ng sapin sa katawan niya. Bago siya seryosong tinitigan, hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi bago pinataka ng mainit na halik ang kanyang noo na gumapang pababa sa kanyang labi. Bago siya mas lalong hinapit at isiniksik sa katawan nito. Hindi nagtagal, kakaibang ingay na ang naririnig sa loob ng banyo. Kung minsan mahirap paniwalaan ang mga imposibleng bagay. Katulad na lang kung paano nagsimula sa isang ipis ang love story nila ni Matthew at kunwaring relasyon na nauwi sa kasal at hanggang sa walang hanggang pag-ibig. Walang sino man ang makapagsasabi kung sino man ang lalaking itinakda para sa'yo. Darating at darating ito sa pagkakataong hindi mo inaasahan. Ang isang halimbawa sa kanila ni Matthew ay ang matatawag na Destiny. Isang simpleng maid na nangarap lang sana na matulungan ng pamilyang hikahos na inibig ng isang mayamang lalaki na tipong kaya ibigay ang lahat sa kanya. Kaya para kay Natalie, wala na siyang mahihiling pa sa ngayon dahil ibinigay sa kanya ng nasa itaas ang lahat. Tunay nga siyang pinagpala. Ngayon ay masayang masaya sila ni Matthew at madadagdagan na naman ang kanilang anak dahil wala pa mang 2 taon, naglilihi na naman siya. Kaya pala nakakaramdam na naman siya ng selos dahil kumakaway na ang baby number 2.